Salamat. Kaya magandang gabi sa inyo lahat. Welcome muli sa Parabellum. Ngayong gabi, kasama ko si Eduardo Fontana na nansaliksik tungkol sa pag-atake ng Russia. At napag-usapan na rin natin noon ang mga pangyayari, sabihin na natin ang mga antas ng pagharang ng mga Ukrainian. Hindi lang sa buong bansa, kundi lalo na sa Kiev. At mula sa cover, alam nyo naman na ang kwentong ito ay nagbunga ng napakaraming meme. Hindi ka paniwala. Inialay ko pa nga ito sa X-Files. Sa X talaga kung ano-ano umiikot. Kasi talagang interesante ang nangyayari ngayon. Susubukan kong gumawa ng maikling recap ng huling 45 taon. Alam nyo naman lahat ang tungkol sa mga pulang linya. May mga sandatang kanluranin ng mga Ukrainian na kayang tumama ng malalim at walang pahintulot ang Russia na gamitin ang mga ito. Kahit limitado pa rin gaya ng Storm Shadow, Scalp at Aimal, hindi naman umaabot ang mga yon sa Moscow. Simula nang nagawa nilang magkaroon ng sarili nilang kakayahan, una nilang iningatan ito. Una itong ginamit, lalo na laban sa mga refinerya. Medyo kahit saan. Pagkatapos, dahan-dahan, lalo na sa huling 6 na buwan, nagsimula sila makabuo ng kakayahan na tumama na mas malalim sa estratehikong bahagi ng Russia. Ito ang naglika ng estratehikong balanse na ilang taon ko nang binabatikos. Ilang taon nang binubomba ng mga Ruso ang Ukranyano, ngunit wala silang magawa. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig, natalo ang mga puwersang Axis dahil bukod sa mas kaunti ang kanilang produksyon at bilang ng tao at iba pa, ito ay dahil ang mga aliado ay may kakayahang sirayan ng produksyon at ang bahagi ng logistika ng Axis, samantalang ang Axis ay walang kakayahan na sirayan ang bahagi ng produksyon ng mga aliado. Kapag nangyari na ang dalawang hindi pagkakapantay-pantay na ito, hindi ka na talaga mananalo. Dahil lang wala kang paraan para maapektuhan ang kakayahan ng isang bansa na ipagpatuloy ang digmaan. Isa ito sa mga malalaking problema ng mga Ukranyano. Sabihin na nating naging maganda ang resulta ng opensiba noong 2023. Kurin natin ang ganitong hypothetical na sitwasyon. Sa kahit anong kaso, wala pa rin silang kakayahan na pigilan ng mga Ruso sa pagpapatuloy ng digmaan. Una, dahil naaapektuhan nito ang emosyon mo. At siguradong malaki ang epekto ng mga pambobomba sa mismong antas ng politika, bukod pa sa logistiko at iba pa. Pangalawa, kung tinamaan ka ng kalaban pero hindi mo siya natamaan, wala ka talagang magagawa. Sa kasalukuyang sitwasyon na yon, nagbabago na ang mga bagay. Pansinin ninyo, tuwing inaatake ng mga Ruso ang Kiev, inaatake rin ng mga Ukranyano ang Moscow. Ito ang unang beses na kakapalitan ng atake. Interesante ito. Gusto ko lang kayong pag-isipin, lalo na pagdating sa tiempo dahil ang mga Ukranyano ngayon ang umaatake sa Moscow. Kaya sila ang pumipili ng tamang oras. Pwede rin nilang ipunin ang mga drone at gawin ito matapos ang 3 buwan. Interesante na makita na nangyayari lahat ito sa panahon ng tag-init at si Zelensky ay patuloy na nang aasar gamit ang maraming tweet. Hindi ako naniniwala na nagkataon lang ito. Ito ay aking palagay. At salamat sa mga source na meron ako na pinasasalamatan ko. Nakakuha ako, kumbaga, ng kumpirmasyon, pero teorya pa rin ito. Pero sabi nila sa akin mga source na may mataas na posisyon sa loob ng Kiev, si Eduardo ay makakapagkumpirma dahil kilala rin niya sila. Nasa grupo natin sila. Sinasabi nila sa akin na ang sitwasyon ng enerhiya sa Ukraine ay nananatiling dramatiko at sobrang delikado. May isa pang kampanya laban sa sistema ng enerhiya ng Ukraine, magiging talagang malaking problema ito. Kaya interesante na kung ang usapan ay atakihin kita, atakihin mo ako, at ako ay may interest na mapilitan kang sumagot na yon. Na yun natadimit, kaya wala rin yung nagpapahinang epekto kapag bumigay ang sistema ng enerhiya. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit bumibilis ang pag-atake mula sa magkabilang panig, tapos sa kabila naman. Pag-uusapan natin ang mga bagay na ito sa live na ito. Kaya naniniwala ako na napakasinadya ng timing na ito at sadyang pinili at bahagyang nakaugat din ito sa salik na ito. Dito,
Oo, magandang gabi sa lahat sa mga sumusubaybay sa atin. At tungkol sa tiyurang yan, Mirko, nakakasabi mo lang, sa totoo lang, sang-ayon ako. Ibig sabihin, naniniwala rin ako kasi may saysay naman. Pasensya na sa pag-uulit, pero sa totoo lang, sa isang banda, nasa Ukraina ang lahat ng bentahe. Sa pagsubok na isagawa ang ganitong uri ng digmaan ng mga duelo ng misail na makikita rin natin mamaya. Parehong panig ay tumatanggap ng matitinding tama. Ibig sabihin, hindi ito isang labanan kung saan panalo ang depensa, kundi isang labanan na, sa ayaw o sa gusto, madalas ay nakakapasok ang atake. Hindi ibig sabihin na lahat ay nakakapasok. Pareho pa ring malaki ang ginagawa ng depensa sa magkabilang panig. May kaibahan lang, pero pareho pa ring nasasaktan para maintindihan natin. At sa ngayon, mas kaunti ang panganib para sa Ukraine na gawin ito. Kasi syempre, pwedeng tamaan ng mga Ruso ang mga pasilidad ng produksyon sa Ukraine, pero alam natin, pagkatapos ng ilang taon ng digmaan, kalat-kalat na ang mga ito, minsan nasa ilalim ng lupa, kaya mahirap talagang sirain. Pero malabong magdulot agad ng hindi na maayos na mga epekto ang pinsala sa sistema ng enerhiya na kababanggit lang ni Mirko. Pero posible itong mangyari lalo na sa taglagas at taglamig. Kaya may saysay na gawin ito ngayon. At idagdag, kupanay sa pa sa mga dahilan kung bakit para sa panig ng Ukraine, may saysay na ituon sa mga buwang ito, sa mga linggong ito, ang ganitong uri ng digmaan higit pa kaysa sa iba. Sinabi ko kay Mirko kanina ng pribado na dapat hampasin ng bakal habang mainit pa. Ang ibig sabihin nito ay, itong particular na, sabihin na nating asset o balanse sa pagitan ng mga gamit na pandigma at mga gamit na panangga sa magkabilang panig. Sa larangan ng digmaan sa malayong distansya, drone, misil, interceptor at iba pa. Ngayon, nagbibigay ito ng magagandang pagkakataon sa Ukraine na gaya ng nakita natin at gaya ng nakita rin ninyong lahat syempre, kumbaga makapagbigay ng matitinding dagok at magkaroon pa nga ng isang uri ng inisyatiba. Lalo na kung idagdag pa ang hybrid na digmaan gamit ang middle strike na drone at ang mga atake sa logistika sa mga sinakop na teritoryo. Siyempre, magkaiba sila. Pero ang ilang depensang panghimpapawid ng Rusya na kailangang sumalag sa mga atake sa mga sinakop na teritoryo ay magiging kapaki-pakinabang din para salagin ang mga atake ng Rusya. Sa madaling salita, lahat ito ay magkakaugnay. Ayon. Kaya ito ang dahilan kung bakit tamang-tama ang panahon para sa Ukraine na igiyit ang mga hakbang na ito at subukang magdulot ng pinakamatinding pinsala hanggat maaari. Halimbawa, subukang gawing hindi na magamit ang refinery na tinamaan sa Moscow pero gawin ito ng ilang buwan, hindi lang 1 o 2 linggo gaya ng dati at hindi lang sa refinery na yun kundi pati sa iba pa. Hindi pa rin nagtatagumpay ang mga Ruso at di rin tiyak kung magtatagumpay sila, pero posible silang makapag-adjust sa pagdaan ng panahon. Kaya makabuo ng mga depensa na mas epektibo sa gastos o kahit mga doktrina o taktika na mas epektibo. Simple lang, isipin ninyong ang mga depensang ginamit ng Ukraine nitong mga taon ay maaaring gamitin din ng mga Ruso. Kaya pwedeng ikalat ang produksyon, pero sa Russia, hindi ito gaanong ginagawa hanggang ngayon. Ilayo ito, tulad ng malawakang paggamit ng mga drone panlaban sa eroplano, gaya ng ginagawa ng mga Ukrainyano na kahit paano'y nakakatulong. Sabihin na nating mas gusto ng mga Ruso ang mass production at kaya ang kakayahang logistical na makagawa ng malakihan at nangangailangan ito na ang mga pabrika ay magkakalapit o magkakasama. Oo, lahat ay may kapalit. Ibig sabihin, ang bentahe ng mga Ruso kahit hanggang noong nakaraang taon man lang ay hindi nila kailangang sumugal. Ang mga pangunahing industriyang konektado sa digmaan ay pwedeng pagsama-samahin hanggat walang malaking panganib na tamaan. Nakatutulong ito sa pagiging mas epektibo ng produksyon ng mga industriyang ito. Sa halip, kung lilipat sila sa na maaari naman nilang gawin, ang mas lalo pang pagkalat sa isang banda ay syempre inililigtas sila mula sa sobrang malalaking pinsala pero sa kabilang banda, nababawasan naman ng kaunti ang kanilang pagiging epektibo at ito rin ay isang gastos na kailangan nilang bayaran. Sa kabilang banda, gusto kong idagdag dito ang isang bagay na hindi pa nabanggit na sa tingin ko ay mahalaga. Totoo na noong mga unang taon ng digmaan, halos tiis lang ang nagawa ng Ukraine sa mga pag-atake ng mga Ruso at hindi sila halos nakakagante. Pero ilalagay ko rin ang diin sa isang salik na maaari ng asahan ng Ukraine noong mga panahong yon, ibig sabihin ay may bahagi sila ng produksyong pandigma.
Sa isang santuwaryo, tawagin na lang natin yon, sila ang mga estado na sumusuporta sa Ukraine sa Europa na kahit hindi, syempre, naibibigay ang lahat ng kailangan ng Ukraine. Pero sa isang malaking bahagi ay malinaw na hindi kayang atakihin ng mga Ruso. Kaya sa isang banda, nakikita ko rito ang isang uri ng hindi pantay na balanse. Pero kung sa isang banda ay may estratehikong lalim ang mga Ruso na ngayon ay mas kaunti na dahil ang mga misil ng Ukraine at mga drone ng Ukraine ngayon ay mas malayo na ang naabot. At kaya ang mga Ruso noong unang mga taon ng digmaan ay pwedeng hayaan na lang na bukas ang mga bagay, sabihin na natin hanggang sa Ural, nang hindi masyadong nanganganib ang mga Ukranyano. Pero sa kabilang banda, mayroon na rin silang ilang bahagi ng produksyon na ligtas sa ilang bansang Europeo noong mga unang taon ng digmaan. Ngayon, nagbago na kaya mas marami na ng kaunti ang napoproduce ng Ukraine. O may strategic na pagkakapantay-pantay. Nung nag-live ako para i-check ang ORS at tracking. Pero dapat ninyo maintindihan na maraming patong ang usapin ito. Ibig sabihin na mga pag-atake sa Moscow ay nagsimula bilang resulta ng aktibidad ng Ukraine sa mas mababang antas, sa tactical na antas sa mas maliliit na lugar. Makikita natin ito habang live at mauunawaan kung paano unti-unting nagdala ang usaping ito sa direktang pag-atake sa Moscow. Paano nga ba? Samantala, nabuo ang isang uri ng estratehikong pagkakapantay-pantay. Hindi kayang tamaan ng Ukrainyano mas malalim na produksyon ng Ruso at hindi rin kayang tamaan ng Ruso ang mga bahagi sa Europa, maliban na lang kung gusto nilang palawakin ang labanan na hindi ka nais-nais. Ito ay lumilika sa isang banda ng isang uri ng bottleneck o sagabal. At pareho silang hindi kayang pigilan ng isa't isa, maliban na lang sa pasibong paraan sa antas ng depensa. Kung susuriin ang mga nangyari nitong mga buwan, gumawa ako ng live na tinitingnan ng ORS na talaga nakatuon sa isang lugar, sa lugar ng Crimea, koridor ng Zaporizhia. Nakita naman natin, nagdulot ng mataas na antas ng aktibidad. Ukrainyano sa kalsadang papunta sa Mariupol, Melitopol at iba pa, ay nagdudulot ng malaking problema sa logistika ng mga Ruso, ngunit hindi ito direktang konektado sa Moscow. Maliban sa mahalagang dahilan. Gumagawa ako ng isang emerhensyang sitwasyon kung saan kailangan mong dagdagan ng mga sistemang depensibo kahit yung mga pangmaikling saklaw. Tulad ng mga panzer na kamakailan lang ay kinuha at inilagay sa ibabaw ng mga gusali sa Moscow. Sa isang lugar sa panahon na kulang ka na nga sa mga sistemang pangkontra sa ere, lalo na dahil sa mga Ukrainyano. Sa loob ng isang taon at kalahati, talagang nagsikap sila para manghuli ng mga panzer, Buk at iba pa. Isipin ninyo na ang kabuuan bago ang digmaan ay 900 at 8 ang nitong pagkawala ay 322. Ito ang madalas natin nakikita sa digmaan na lagi ring taglay ng mga Ukrainyano. Ibig sabihin, pipiliin mo lang ang kayang ipagtanggol. Gaya ng mga Ukrainyano, dahil sa kakaunting sistemang ibinigay ng mga kaluranin, pinipili nila ang kaya nilang ipagtanggol. At kadalasan nito ay Kiev, hindi ang harapan. Para lang mabigay ng ideya, ibig sabihin, hindi mo dadali ng Patriot sa harapan. Ayan, para lang mabigay ng ideya. Ipinapataw ito sa mga Ruso, hindi dahil kulang ang sistema nila kumpara sa mga Ukrainyano, mas marami pa nga sila. Ang problema, napakalaki ng bansa. Malaki talaga. Kahit mawalan ka lang 20 o 30% ng sariling sistema, lalo na sa malapit ang depensa o point defense, nagdudulot na ito ng malaking problema. Bukod pa rito, nililika ko ang problema sa lugar na alam ko napipilitan kang depensa. Dahil kung atakihin ko ang Moscow para sa usaping panloob, para sa usaping politikal, imahe, maging sa pandagdigang antas at iba pa. Isa ito sa mga target na alam kong dapat mo ipagtanggol kahit anong mangyari. Kaya nagkakaroon ka ng dalawang pagpipilian. Ipagtatanggol ang Crimea at Zaporizhia o ang Moscow. Ganito ang ating kalagayan ngayon, isang sinadyang desisyon. Ang pag-atake sa Moscow ang nangyayari ngayon ay simpleng pagpapatuloy ng estratehiya ng Ukraine. Ginawa talaga para marating natin ang tinalalagyan natin ngayon. Ito ay pag-aaral ni Tocini, isang grupo ng analista. Makikita nyo rin ang lahat ng pinagkunan. Nandiyan ang ebidensya ng lahat ng nawasak at naitalang sistema. Pero interesante makita kung paano tayo nagsimula sa tactical na antas at dahan-dahan ay umabot na tayo sa mas sabihin na nating estratehikong antas. Dahil sa huli, ang imahe ng dalawang bansa ang nakataya
ang pinag-uusapan. Ang Ukraine, walang inaasahang himala. 4 na taon na silang binobomba. Para sa mga Ruso, bago pa lang ito. Sa tingin ko, mahalaga rin ang oras. Nangyayari ito hindi sa pinakamagandang panahon para sa Russia. Hindi ito 2024 o 2025 kung kailan nanalo sila laban sa opensiba ng Ukraine. Mas malaki din ang kagustuhan noon na lumaban. Dumami rin ng husto ang mga voluntaryo, yung mga pumapayag sa kontrata. Sila ang umaatake sa lahat ng lugar at may inisyatiba maliban sa munting pakikipagsapalaran sa Kursk na sana ay hindi na lang ginawa ng mga Ukrainian. Ngayon, tulad ng sa nakaraang live, 2 araw na ang nakalipas, positibo ang isang sektor para sa mga Ukrainian at negatibo ang isa para sa mga Ruso. Sabihin natin pabago-bago at hindi tiyak ang sitwasyon, malayo rin sa nangyari noong 2024-25. Kaya nasa sitwasyon tayo kung saan may nakikita tayong mga larawan na inasahan natin mula sa mga Ukranyano kung tutuusin. Lalo na dahil ang depensibong bahagi ng Moscow, kung titingnan mo ang proporsyon, kung bibilangin mo kung ilang sistema ang naroon, mas marami pa ito kaysa sa mga sistema na nagbabantay sa mga koridor ng Zaporizhia, Kherson at Crimea na pinagsama-sama. Marami talaga. Kasama pa diyan ang 20 sistema na nagbabantay sa villa ni Putin na sana hindi na ginastusan. Sabi niya, sige, mag-meeting ka na lang sa isang lihim na villa imbes na sakupin ng 23. Hindi, gawin mo, sakupin mo. Meron ka na niyan. Pwede rin natin gamitin yan sa ibang parte ng lungsod. Tama nga. Sabihin mo kung ano ang gusto nating ipakita at saan magsisimula. Sige, hindi. Dahil nabanggit mo na ang interesanteng pag-aaral ni Tuccini na ginamit ko rin sa Substack na artikulo ko, doon ako magsisimula para talakayin ang tungkol sa mga pansir. Ibig sabihin, paano tayo napunta ron? Sige, nakita natin kanina na syempre, mga 1 taon na rin ginagawa ng mga Ukranyano ang kampanyang ito sa mga nasakop na teritoryo. Sa koridor papuntang Crimea, ang layunin ay umatake at ngayon ginagawa nila ito ng epektibo. Matagal na rin nilang sinimulan ang pag-atake sa lohistika at layunin din itong atakihin ang depensa sa himpapawid na nagpoprotekta sa koridor. Ngayon, marami sa mga depensa sa himpapawid na yon ay malinaw na napakakapakipakinabang din gaya ng nasabi na natin para ipagtanggol ang natitirang bahagi ng Rusya. Ako, partikular, batay din doon sa pag-aaral na nakita ninyo kanina, ay naging interesado na subukang maintindihan kung ibig sabihin gaano at sa anong paraan ito may epekto. At sa totoo lang, nakarating ako sa ilang mga konklusyon na medyo hindi naman kinakailangang inaasahan. Ibig sabihin, una sa lahat, bago ko tuluyan talakayin ang aking artikulo, gusto kong linawin na hindi madaling magsaliksik. Sabihin nating habang may digmaan, ang kalagayan ng mga sistema at inventaryo ng depensang panghimpapawid ng Rusya dahil ang mga datos tungkol sa produksyon ay napakahirap hanapin at pagkatiwalaan. Naalala ninyo, napag-usapan na rin natin ito dito. Nagagawa pa rin nating siyasatin kahit paano ang produksyon ng aeronautika ng Rusya nung digmaan dahil may mga video ng bagong fighter jet mula sa pabrika pero hindi rin nila ito madalas gawin. Pero sa pagitan niyan at satellite images, naiintindihan din. Kahit papaano, nagagawa nating magkaroon ng makatotohanang pagtataya pero sa ilang uri ng mga depensang panghimpapawid ng Rusya, halos imposible yon. Pero sa pananaw ko, mayroong dalawa. Sabihin na nating 2 kategorya ng mga depensang panghimpapawid ng Rusya kung saan nagagawa nating maintindihan kung ano ang kalagayan, sa madaling salita, kung ilan ang mga sistemang mayroon sila ngayon. Isa, nakita ninyo sa artikulo ni Tuccini na tiningnan natin dati, saan? Sa iba't ibang sistema at pag-atake na katalogo sa halos lahat ng depensang panghimpapawid ng Rusya, may bilang na yon na tumutukoy kung pupunta ka, kung babalik ka sa talahanayan, gaya ng unang nakita natin na may pagbaba ng 300. Iyon ang mga launcher ng pangmalayuang depensa. Kung tama ako, tingnan pa natin sa itaas. Tingnan natin kung tama, ito dapat ang mga yon. Kung hindi ako nagkakamali, mula sa mga satellite images, mula sa isang investigasyon ng, bukod pa, isang analyst na sa X ay tinatawag na as 22. Sa tingin ko, makikita nyo ito sa tala ng artikulo. Isa itong investigasyon na ginawa salamat sa mga satellite images, partikular tungkol sa mga long-range na depensa ng Russia. Kaya S-300 at S-4 naraan na syempre ay medyo, ibig sabihin, mas madaling makita mula sa satellite dahil kadalasan ay inilalagay ang mga ito sa mga static na lugar. Ano ang natuklasan ng kalkulasyong ito?
na mula simula ng 2022 hanggang ngayon, halos nagkaroon ng pagbaba ng mga nakikitang yon mula sa satellite ng 35%. At particular, dito pinag-uusapan natin ang mga launcher, hindi ang mga radar, kundi ang mga launcher. Pero sa totoo lang, may kalkulasyon din. Kung hindi ako nagkakamali, na halos pareho rin para sa mga radar. Kaya halos walang pinagkaiba. Pero mag-ingat, hindi ibig sabihin na Hindi lang ito nakatutok sa mga launcher, pati na rin sa mga warning, mga sistema ng radar, at iba pa, hinahanap din nila doon mismo ako tumutukoy. Eksakto, dito lang sa talahanayan na nakikita ninyo. Tinatalakay ng artikulo ang lahat. Sa simula, binanggit ko lang ang datos na ito. Anong ibig sabihin nito sa atin? Na yon, sa isang banda, hindi tayo sigurado at binanggit din nila ito sa artikulo, hindi tayo sigurado na lahat ng ito ay mga pagkawala. Dahil ang ilan sa mga hindi na natin nakikita ay dahil, sabihin na natin, na ilipat sila mula sa mga nakapirming posisyon na kanilang kinabibilangan nung simula ng digmaan. Isipin nyo yung mga nasa malayong silangan na walang malaking silbi ngayon, kaya pinadala na lang sila sa mga nasakop na teritoryo kung saan mas mahirap sila makita. Ibig sabihin, minsan pinapadala sila sa hangganan ng Rusya sa mga nakahanda ng posisyon na nanatili silang nakapirme roon at natutuklasan sila ng satellite. Sa ibang pagkakataon, tulad sa Kursk o mga nasakop na teritoryo, dahil malakas ang banta mula Ukraine, kailangan laging gumalaw pati mga long-range na sistema. Parang larong tatlong baraha. Tama. Posibleng magkamali at mabilan ng 2 beses ang parehong sistema. Gabil na ilipat ito na hindi mo namalayan. Maganda, posibleng dumaan ng satellite sa isang bahagi pero hindi pa sa kabila. Pero sa madaling salita, ang pinaka-basic na konklusyon na maaari nating makuha mula sa galaw na ito ay hindi lahat ay pagkawala pero siguradong malaking bahagi nito ay oo. Maaring halos lahat o kahit papano, sa tingin ko, malaking bahagi talaga. Tapos sabihin na natin, may ebidensya rin ng labahan ni Occam sa ibig sabihin, sa huli ay kitang-kita na tumaas talaga ang aktibidad ng Ukraine, tumaas din ang husto ang bilang ng mga tama mula sa Ukraine, may nangyaring pagbabago. Gusto niyo pa ng isa pang ebidensya na magpapatibay sa teorya nito. Sinubukan ng mga Ruso na bilhin muli ang sapat na raan mula sa mga Turko. Nasa tingin ko naman ay hindi nila nagawa sa totoo lang. Hindi nila nagawa sa totoo lang. At saka matagal na rin silang umatras, ibig sabihin noong 2024-25 pa lang, kahit na medyo alanganin pa si Assad noon. Marami sa kanilang mga sistema ang maaga na nilang inalis bilang pag-iingat dahil mahirap ilipat. Kaya sila ang unang isinakay at dinala. Ito pa lang ay nagpapahiwatig na may kakulangan na o kaya sila mismo ay nag-ingat na agad kasi hindi naman sila tanga na hihintayin pang mawalan ng 35% kahit hindi pa nila napapansin. Tungkol dito, isa sa mga punto na lumalabas din ngayon sa aking artikulo na kung gusto mo ay pwede nating ipakita ulit sa screen. May pagkakaiba sa tingin ko. Ang ibig sabihin ay may malubhang kakulangan na yon ang mga Ruso sa depensa sa Himpapawid. Pero hindi naman gaanon kahit sa mga kaya nating siyasatin. Mas kaya nating imbestigahan ang mga pangmalayuan at yung mga nakikita natin na yon. Ang mga panzer ay mahalaga at malawak na gamit ng mga Ruso sa depensa sa Himpapawid bagamat hindi lang sila ang ginagamit. Sinasabi ko na hindi naman kalaki. Sa mga sistemang ito, ang totoo, nasira ng mga Ukrainyano ang inventaryo ng mga Ruso mula simula ng digmaan hanggang ngayon. Malaki ang nabawas nila dahil tuloy-tuloy pa rin ang produksyon ng mga Ruso. Partikular, kung tungkol sa mga S-300 may duda tayo dyan kasi hindi natin alam talaga kung ilan sila. Isang pagkawala. Sa mga panzer naman, mas madali nating maintindihan dahil sa mga tour kung saan nila ito nilalagay. Dahil nakapirmi sila, mas madaling mahanap. Isang pananaliksik tungkol dito, nakabase sa mga larawan at trabaho ni Alp, ay makikita sa artikulo kung interesado kayo gamit ang satellite images. Sa madaling salita, ang lumalabas ay malaki ang posibilidad na ngayon ang Rusya ay may mas maraming panzer kaysa nung simula ng digmaan at ito ay maaring mas mataas pa talaga. Sa larawan na ito, makikita ninyo ang isa sa mga pag-atake ng Ukrainyano sa mga depensa. Isa rin ito sa huling sandali ng panzer na ito. Kaya nga, sinasabi ko na, kahit totoo na mas marami sa mga ito ang sinira ng mga pag-atake ng Ukrainyano nitong nakaraang 2 taon. Sa koridor papuntang Crimea. Sa kabila nito, ayon sa satellite images, kaya kung bibilangin pati ang mga nakadeploy sa paligid ng Moscow, Balday, Valday, iba pang production areas at paligid ng mga paliparan at EBP, lumilitaw na, sa madaling salita, lumalabas na ganun nga karami. Isang dami na mas mataas kaysa sa mga pagtatansya ng kanluran tungkol sa mga panzer noong 2022.
tulad ng halimbawa ng The Military Balance. Binilang lang nila ng 100 at 16 sa simula ng 2022. Kung iisipin na yon sa paligid ng Moscow, makakakita tayo ng hindi bababa sa 75 at marami pang dosena sa ibang lugar. Tinatayang may mga 200 na ganon. Sa teritoryo ng Russia, hindi kasamang sinakop na Ukraine. Dagdag pa ang mga nasa sinakop na Ukraine at ilan pa sa kahabaan na hangganan ng Russia at Ukraine. Bakit may ganitong pagkakaiba? Dahil nakikita natin iyong 200 mula sa satellite kasi sila ang nagbabantay sa permanenteng infrastruktura. Kaya sa Moscow, sa mga tore, sa mga gusali, sa mga paliparan, sa tabi ng mga pabrika. Halimbawa, may ilan dyan malapit sa sikat na pabrika ng Alya Vuga, yung gumagawa ng mga Shahed na drone. Tapos, gaya ng sinabi mo, Mirko, karamihan sa Valdai ay mga permanenteng lugar, kaya madalas nasa mga tore. Kasi nakita nyo naman, di ba? Dinadala nila yon doon gamit ang helicopter. Hindi naman yung gumagalaw sa sarili niya. Ibinababa nila gamit ang dambuhalang Soviet Mi-26 helicopter kung tama ang aking alaala. At inilalagay nila yon sa bubong, sa tuktok ng mga gusali, sa mismong Moscow. Sa madaling salita, gaya ng naiintindihan ninyo, ito lang ang tanging paraan para mabilang natin sila habang nagpapatuloy ang digmaan. Dahil nanganatili lang sila doon ng ilang buwan sa tuktok ng mga tore. Kaya inuulit ko, hindi ako mismo ang gumawa nito, kundi pinagsama-sama ko lang. Pero kung titingnan ninyo sa mga pinagkunan at lahat, makakakita kayo ng mga mapa kung saan ang mga analista, tama, ito ang pinakamaganda na makikita ninyo kung saan ang mga analista ay nagsusuri. Ako mismo ang nag-verify ng satellite images, pero halos tapos na ang trabaho. Pwede ninyong gawin ito, i-click para makita ang original na pinagkunan, may larawan at kaya ninyong i-verify. Maganda ring pumunta sa Google Earth kasi sa Google Earth, pwede kang mag-forward at mag-backward sa time scale. Sa madaling salita, makikita mo ang mga lumang satellite images. At pwede ninyong makita kung kailan itinayo ang mga tore na ito, yung mga pansi sa itaas, kung kailan ito idinagdag at kung hanggang kailan wala pa ito. Halimbawa, ito ay isang bagay na nabilang ko na nung simula ng 2023. Isipin ninyo, 7 lang ang may permanenteng posisyon sa paligid ng Moscow. Gaya nga nabanggit, halos walang banta ang Ukraine sa Moscow noong 2023, lalo na sa simula ng taon. Ngayon, 75 mga pansilang ang tiyak, baka may iba pa dahil may mga tore pang itinatayo. Ngayon ay may 3 pangunahing magkakasentrong bilog at mukhang gusto nilang gawin 7 iyon. Oo, may makikita kayong mga nagsisimula pa lang sa labas ng Moscow na ngayon pa lang nabubuo at makikita sa mapang ito. Mungkahi ko na i-activate ninyo ang automatic na pagsasali ng browser dahil maayos gumagana ang listahan. Makikita ninyo ang mga kategorya ng depensa sa Himpapawid. Kaya hindi lang mga panzer ang nandyan. Yung mga nakikita ninyo ngayon, pansi, karamihan ay pansi. Pero meron ding mga long range na sistema tulad ng S-300 at S-300 S-400. Sa tingin mo ba sa pagtatapos ng 2025, Tungkol lang dito sa mga sistemang ito sa paligid ng Moscow na pangmahabang distansya, kaya kung sandali tayong mag-usap tungkol sa S-300 at S-400, marami niyan sa Moscow. Halos 2 katlo ng lahat ng bansang European na miyembro ng NATO. Pinagsama-sama ang mga sistemang pangmahabang distansya tulad ng Patriot o ng SAMP-T para lang may pakita sa inyo kung gaano karami. Mahalaga sa mga Ruso na mag-concentrate para ipagtanggol ang Moscow. Na siyang, sa totoo lang, napapakita kung gaano talaga kahanga-hanga kapag nagagawang butasin ng mga Ukrainyano ang mga depensang ito, gaya ng nangyayari nitong mga araw na ito. At pinapatunayan din nito ang pangangailangang pampulitika ng depensa at kaya sa isang banda, ang estratehiyang Ukrainyano ni Oki na ilagay ang 500 dito kahit kapalit ng ibang lugar. Oo, talagang pinipilit namin. Oo, tama dyan sa bahaging ito. Sinabi ko sa simula ng paliwanag na base sa nalaman ko, hindi totoo na may nawala sila. Ibig sabihin, mas marami pa rin silang mga sistemang ito, lalo na sa maikling distansya at hindi ko alam kung ilan. Pero hindi ko rin iniisip na mas kaunti ang meron sila sa mahabang distansya. Pero alam mo, luhika lang usapan kung may 200 ako. Pero kung ikukumpara, mas kaunti talaga. Kailangan ko lang takpan ng hangganan, tama yon. Kung may 200, ako ngayon, kailangan ko pa rin takpan hanggang Kasan. Eksakto, nandito yan. Parang kabaliktaran na yon ay malamang mas marami pa sila kaysa dati at halos tiyak ng mga short range mas marami kaysa dati.
Pero kung ikukumpara, sabihin na nating ikumpara sa banta ng kalaban, ang Rusya ngayon ay mas vulnerable na kaysa noong 2022-23. Dati, simple lang talaga. Sabi nga natin, kailangan lang nilang depensahan siguro yung mga reyon sa hangganan laban sa ilang Tochka. Sa simula ng digmaan, yung unang mga drone na nagdulot ng mga nasunog na bagay ay dahan-dahang dumating sa kanila at bope. Okay, kaya lumalaki siya ng kaunti pero hindi pa naman umabot ng ganito kalalim ang lugar na kailangang depensahan. Ngayon, gaya ng sabi ko, may missile na tumama sa Kazan at drone sa Cheboksary na huling lungsod na nakita ko mahigit 1,000 kilometro sa loob ng Russia. At kaya parang ang produksyon ng Russia na sa totoo lang kahit sa usaping produksyon mukhang tumaas o kahit papaano ay nanatili. Kasi kung wala ang mga sistemang ito, di natin may papaliwanag kung bakit napakarami pa rin nila. Ibig sabihin, kahit may nilalabas na video at larawan ng mga tinamaan na pansir ang mga Ukrainian, hindi pa rin lahat ay pinapakita. Ibig sabihin, may mga pansir pa rin na wala tayong ebidensya pero nasira na ng artillerya. O, sa madaling salita, wala pang lumalabas na visual na ebidensya tungkol dito. May mga nagtatanong sa akin na bakit ako sumusuntok sa likod, patawarin ninyo ako, hindi ko na uulitin. Sa madaling salita, aminin natin na hindi lahat ng mga pagkawala ay nakikita talaga. Pero ibig sabihin kung binibilang natin sa satellite ang lahat ng sistemang yon, lumalabas na nakakagawa ang mga pabrika ng Russia ng ilang dosena nito kada taon, at least. At hindi rin ito ganoon kasimple. Kung titingnan ninyo at makikita ninyo ito sa aking artikulo, ilan ba ang nagawa nilang may depekto? Hindi lang nila pinoprotektahan ng Russia, nandyan din sila sa Chechnya at sa gulo ng eroplano. Ano nga ba yon? Zero? Hindi ko maalala. Binagsak nila ang eroplano ng airlines, parang zero pa nga yata. At inamin din ito sa huli ng mga Ruso para may paghingi ng paumanhin, sinabi ni Putin na humingi siya ng tawad. At doon, talagang isang pansir yun. Bukod pa rito, nakadeploy din sila sa Syria. Maaring may ilang bumalik mula roon o hindi. Hindi, ako ang agasikaso nun. Noong panahon na yon, isinama ang mga 300, inalis at dinala palayo. At wala naman. Ibig ko lang sabihin, sa totoo lang, hindi naman ako humahampas sa mesa rito. Gusto ko lang talagang sabihin sa inyo ito. Hindi ko alam kung bakit naririnig niyo ito. Itong ingay na ito, siguro masyado akong... Sa tingin ko, nakakabit yung mikropono sa mesa. Kaya kahit kaunting galaw, tum-tum ang tunog. Siguro mas ayos na ngayon. Tulungan niyo ako sa chat, kung okay na, bigyan niyo ako ng senyas. Nilagay ko na sa mousepad, baka mas okay na. Hindi ko talaga inahawakan kahit ano. Tingnan nyo, ganito lang ako magsalita. Malinis at nakataas ang mga kamay ko. Sinasabi ko nga na nitong mga araw na to, lalo na sa mga pag-atake na kita natin sa Moscow, isang bahagi, sabihin na natin ng kampo, ng mga analyst, ng mga komentator, tapos mga kasamahan na inilarawan kong pabor sa Ukraine. Sige, sasabihin ko na lang ng ganon para lang malinaw. Sa madaling salita, para magkaintindihan tayo, sa totoo lang, pinalaganap nila ang curing ito na sa esensya, hindi talaga gumagana ang mga depensa ng Russia. Kakaunti lang, parang peke at hindi epektibo, kung ano-ano pa sinasabi nila. Sa tingin ko, sa totoo lang, mas makatotohanan at mas masalimuot ang sitwasyon. Una, dapat isaalang-alang kung ang mga depensa ng Russia, gaya ng sinasabi ng marami, hindi lang ilan kundi marami talaga, ay talagang hindi epektibo o kung ano paman. Kung ganon, matagal na nating nakita ang mga ganitong atake sa Moscow. Dahil totoo na noong mga unang taon ay wala silang abot, pero mahigit 1 taon na rin, may abot na ang mga Ukrainyano at pagdating naman sa Moscow. Hanggang 1 buwan lang ang nakalipas, kakaunti lang talaga ang malalaking matagumpay na pag-atake. Itama mo ako kung mali ako, Mirko. May ilang beses na may nakalusot, parang nakamute ka, Mirko. Hindi sa malaking depensibong singsing. At kailangan ding sa alang-alang na ang pag-atake sa refinery ay halos nasa hangganan ng linya ng depensa nasa lugar na ito. Dito, at kung tutuusin, kung ilang drone ang nakalusot sa mga pag-atake sa Ukraine, isipin nyo na ang mga Ukrainian ay nagpapalipad ng 300 drone. Laging kamangha-mangha kapag tinatamaan ng kabisera, pero ang mga tama ay 5, 6, 7, siyam. Pinag-uusapan natin ang halos magkaparehong porsyento pagdating sa Ukraine at Russia sa pag-intercept ng mga drone, lampas 70% sa magkabilang panig. Oo, sa katunayan ngayon ay ginawa ko talaga ang pagbibilang. Sinubukan kong gawin ito. Tungkol sa malaking pag-atake nung ika-18 na nangyari ilang araw na ang nakalipas at na walang duda ay naging matagumpay, malinaw yon. Isang hindi ka pani-paniwalang tagumpay, sa ibig sabihin, hindi ka pani-paniwala. Dahil hanggang kamakailan lang ay hindi mo aakalain na mangyayari ito. Hindi nila kailanman nagagawa,
Hindi nila nababasag ng ganito ang depensa. Pero sa kabilang banda, mag-ingat tayo dito sa elementong ito. Ibig sabihin, kung titignan nyo pati, maraming video tungkol sa pag-atake sa refinery. Kung susubukan ninyong imbestigahan na medyo komplikado at sinubukan kong gawin, ilan bang drone ang pinadala ng mga Ukranyano sa Moscow? Paano nga ba ito iniimbestigahan? Sa kasamaang palad, iisa lang ang pinagmumulan mula sa Ministeryo ng Depensa ng Rusya o mga gobernador ng reyon ng Rusya. Kaya ayon sa kanila, ngayong gabi, may ilang Ukrainian na drone na dumaan sa reyon. O kaya naman ay ganito. Halimbawa, ang alkalde ng Moskova na nagsabi na sa pag-ataking ito, 174 o 176, hindi ko matandaan, ang umatake sa Moskova kaya dito sila na-intercept. Kaya dito lang natin makukuha ang datos tungkol sa dami. Ibig sabihin, ang mga Ruso ay naglalabas lang ng mga sinasabi nilang nasabat nila. Hindi sila katulad ng mga Ukranyano. Ang mga Ukranyano ay siguradong natatandaan ninyo dahil palagi ninyong pinag-uusapan. Pinagkaiba ng hukbong pahimpapawid ng Ukraina ang mga armas na pinakawalan ng mga Ruso at ang mga na-intercept. Samantala, kakaiba ang paraan ng mga Ruso at binabanggit nila ito. Ngayong gabi lang na-intercept namin 300 drone. Ilan ba ang pinakawalan nila? Ako? Alam ko yan, bakit? Eduardo, sige. Pero nakuha mo rin ba? Kapag sinabi mo ng ganyan, wala kang sukatan, parang ang dami. Oo. Tapos baka may dumaan pang 100 pa, sabihin na natin, 100, siguro hindi ganun kalaki ang naging resulta. Pero hindi ko talaga sinasabi. Pero technique yan, sinasabi ko lang yung bahagi ng tagumpay at hindi kita binibigyan ng sukatan para sabihin mong, teka, magkwenta muna ako. Kahit maganda o hindi ang kinalabasan, kailangan pa rin sabihin. Yun talaga ang dahilan. Wala ang problema sa mga sistema. Hindi sila ginawa para sa mga drone, ginawa sila para sa point defense. Sa ilang kaso ay medyo maikli ang abot, 20 kilometer at mga ganung bagay na nung panahon na yon ay hindi pa kasama ang mga drone. Paano yon? Sa totoo, makikita nating marami silang limitasyon tulad ng sikat na takip na nabanggit sa live at iba pa. Kabalitaran sa inaasahan, hindi yung drone ng Ukraine, meron din tayo noon. Isa itong Russian na missile, malamang ayon sa panadaliksit ni Carlo. Ilalagay ko ang clip para maipaliwanag ko rin ang mga limitasyon nito. Pupunta ako doon. Dito, makikita ninyo na nakatutok ang camera sa drone. Pero sa totoo lang, may lilitaw na pulang gulit na yon. Tingnan ninyong mabuti ngayon. Putsa, na-record ko ang isang pagsabog. Tingnan nyo dito, tingnan nyo. Diyos ko. Malinaw na hindi ito isang drone. Saka nga pala, sabi ko nga, sa tingin ko ay isa itong. Isa itong manpads, kaya isa itong misil na pinapuputok mula sa balikat, maaaring isang igla o ang pinakabagong bersyon na tinatawag na Verba, maaari rin itong isang Panzer. Kaya sa lahat ng ito, sa mga video na nakikita natin itong mga araw tungkol sa pag-ataking ito, kadalasan ay dalawang klase ng aksyon ng iba't ibang pag-intercept ang nakikita ninyo na may kasamang usok. O isang rocket, missile mula sa Panzer o misil na pinapuputok mula sa balikat. Sila lang ang dalawang talagang nakita nating ginamit. May isang interesting na bahagi, gaya ng sinabi mo, na kadalasan ay mga Chechen ang gumagamit ng mga balikatang misil o hindi natin ito nakita sa mga pag-ataking ito. Una sa lahat ang Russian Armed Forces. Ito, manpads. Nakita natin ito sa mga pag-ataking ito. Una sa lahat, ang mga armadong puwersa ay pangunahing ginamit ito sa depensa ng Moscow. Maraming mga grupo, sabihin na nating improvisado man o hindi, at pagkatapos ay maliliit na grupo rin ng mga lalaki na may mga shoulder-fired missiles. Tulad ng nakikita ninyo, karamihan ay nakapwesto sa tabi ng highway. Pagkatapos, ang mga kalsadang paikot sa Moscow at sa madaling salita ay nakaharap sa refinery. At mula sa ilang mga video na nakita, ang highway, sa madaling salita, ang mga kalsadang paikot sa Moscow at sa madaling salita ay nakaharap sa refinery. At mula sa ilang mga video, makikita ang pagsabog ng mga grupong ito. Mukhang binubuo ito ng mga unit ng Chechen na malamang ay mga Chechen nga. Sa alam ko, marami sila sa National Guard at bahagi talaga yon ng tungkulin nila. Kaya posibleng sila yon.
At saka, dalawang salita lang tungkol sa pantatangkang ipantanggol ang sarili gamit ang mga sandatang ito. Hindi man ito ang pinakaangkop, pero may saysay pa rin na gamitin ang mga ito. Ito ang mga shoulder-fired missiles na nagsimula noong Cold War, tulad ng Western Stinger na ginawa para pabagsakin ng mga helicopter o anumang mababang lipad na sasakyang panghimpapawid. Lahat sila ay halos magkakapareho. Maliban sa ilang bihirang kaso na gumagamit ng ibang sistema ng paggabay, lahat sila ay magkakapareho pagdating sa paggabay. Gamit ang infrared, kaya naghahanap ng init. Sa madaling salita, na siyang dahilan kung bakit naging at nananatiling epektibo talaga ang mga ito laban sa mga helicopter at fighter jet. Hanggang ngayon, sa katunayan, Halos walang gumagamit ito kapag lumilipad dahil perpekto ang paghahambing ng heat signature at iba pa. Dito, sabihin na nating merong iba't ibang uri ng mga countermeasure, pero pati sa mga mismong missile na ito ay nakapag-develop din sila ng mga kontra sa countermeasure. Kaya isa itong labanan na nagpapatuloy. Ang problema, kapag kailangan pabagsakin ng mga drone, simple lang ang mga drone na ginagamit ng mga Ukrainyano sa ganitong mga kaso. May piston engine lang sila, gawa sa carbon fiber, kahoy, sa madaling salita, gawa sa murang materyales, medyo maliit ang sukat at medyo matibay din. Napansin natin na hindi sila agad bumabagsak kapag binabaril at dahil sa makina nila, maliit ang thermal signature nila. Kaya nga, laban sa ganitong klase ng armas, medyo malaking problema na agad yon. Makikita nyo sa mga video na marami sa mga iyon ay inilagay na namin sa mga sanggunian at hindi kakaunti ang ganitong mga pag-launch. Ang mga eksenang yon na nakikita nyo ay nangyayari mismo sa gitna ng populasyon ng Moscow na apektado sa mga pag-ataking ito. Isa pang bagay na talagang kapansin-pansin at halos nakakatawa na rin, nakakita sila ng mga taong talagang nag-enjoy. parang nanonood lang sila ng isang laban ng football. Meron pa, idagdag ko lang, isa pang bagay. Para sa akin, halos milagro na walang nawala kahit isang buhay. Maraming nasugatan sa pagkakaalam ko, pero walang namatay o kahit papano, walang naging malawakang trahedya. Sigurado ako dito, dahil sa dami ng mga drone na bumabagsak at maraming nasalo, pati yung iba ay bumangga sa gusali. Pwede sanang mas malala pa ang nangyari at pwede talagang mas malala pa para tapusin yung sinasabi ko kanina, lalo na dahil mukhang hindi naman ganoon. Sa madaling salita, walang inilagay na air raid alarm at hindi inutusan ang mga tao na manatili sa loob ng bahay o pumunta sa mga silungan. Ibig sabihin, ilan sa mga video o yung mga Chechen na napapakita ng grupo. Yung mga headline ay para lang palabasing biktima ang teritoryo. Nagsimula na. Tama, isa ito sa mga pagkakataon na parang na-distract ako at na-miss ko. Tingnan natin, maaring ganon din, hindi sigurado pero makikita ang paglulunsad. Hindi, oo, sa huli parang manpads nga. Posible rin ito kasi mataas agad ang trajectory, pwedeng panzer. Malalaman natin mamaya. May isang kaso sa thread na binigay ko na siya lang talaga at ipapakita ko kung paano makukumpirma na yung rocket ay galing sa panzer. Para tapusin yung sinasabi ko kanina, mukhang walang inilabas na air raid alarm na nagutos sa mga tao na magtago sa ligtas na lugar. Kapag nakita mo yung mga shoulder-fired missile launches, makikita mo rin yung mga sundalong Ruso na pinipigilan ng mga sasakyan. Para bigyan ng oras ang sundalo na magtutok ng sandatang pwedeng buhatin sa balikat. Kasama ang mga taga-Moscow na kailangan pumasok sa trabaho at walang oras tumigil, parang may nangyayaring kakaiba pero hindi pa isinara ang kalsada. Vati, maliit lang ang ginawa nila. Naglagay lang sila ng mga cone at pinaikot lang nila roon ang mga sasakyan. Sa kabila ng lahat ng panganib, syempre, dito tayo nakangiti. Pero maiisip ninyo, ayan, itong litrato na ito mismo yung tinutukoy ko. Sige, kung kaya nating i-zoom ng maayos yung interceptor habang lumilipad. Medyo pinagkaabalaan ko ngayon ang mga video at litrato para alamin kung ano-ano talaga ang mga yon. Yung mga kaso ng Panzer at yung mga kaso ng manpads. Dahil may usapan tungkol sa mga Panzer na hindi gumagana, gusto ko pang alamin ito. Sa ngayon, ito lang ang siguradong kasong Panzer. Kung titignan nyo mabuti ang rocket na lumilipad, makikita nyo na may dalawang yugto. May itim na malaking bahagi sa likod at mas maliit sa harap. Ito ang interceptor ng Panzer sa unang yugto ng paglipad. May dalawang yugto ito. Pagkatapos na ilang sandali, humihiwalay ang likod na bahagi. Maaring Panzer ito na hindi pa oras maghiwalay. Gumawa rin ako ng pagsusuri at binilang ang mga pixel ng larawan ikinumpara sa mga pixel ng drone ng Ukraine na FP1 yata kung tama ako. Ito, ng sukat ay medyo kilala na dahil marami ng kuhang larawan ng FP1.
Sa haba, mukhang tugma ito sa isang Panzer na mas mahaba kaysa sa isang igla. Kaya sa pagkakataong ito, medyo sigurado tayo kahit nawala. Kumbaga, mga larawan na ganito ang kalidad. Kung gusto ninyong maglibang, alamin kung panser o misil na inilulunsad mula sa balikat ang mga ito. Dalawa lang ang pagpipilian. Tama, dapat ay ang drone yon, yung nasa kanan. Sa pagkakataong ito, na halos kapareho ng UT na siya namang nasa kaliwa. Sinasabi ko na kung gusto ninyong subukan at maglibang, alamin kung anong uri ng interceptor ang nasa mga video na ito. Kadalasan, ang mga manpads ay may ganitong uri ng usok na kakaiba at magaspang ang itsura. At lumilipad sila sa isang medyo hindi regular na paraan. Ang mga manpads ay lumiliko at sinusundan ang target. Mayroon lang silang isang surface. Kadalasan na siyang ginagamit para magmaniobra, kaya kailangan nilang parang umikot sa sarili nila at lumiko sa isang medyo kakaibang paraan. Kung mapapanood ninyo sila sa slow motion, ayan. Samantalang, ang mga interceptor, tulad ng sa mga Panzer, lumilipad sila sa isang paraan na mas, sabihin na nating una, sa tingin ko mas mabilis din, pero higit sa lahat, mas regular. At iniiwan nila kung pareho ang lakas ng hangin, ayan, isang bakas na mas tuwid, mas diretso, ayan. Dagdag pa, kung mapapansin ninyong umalis ang mga interceptor sa mataas na posisyon o TOR, kadalasan Panzer ang inilalagay nila ron. Kung mula sa tuktok ng gusali, may duda pa kasi minsan pati mga misil na pinapaputok mula sa balikat ay inilulunsad doon. Pero paano kung makita ninyong umaalis sila mismo sa kalsada? Mula sa mga posisyong hindi inihanda, malamang na mga misil na pinapaputok mula sa balikat yon dahil maliban kung nagmadali ang mga Ruso magdala ng Panzer sa biglaang posisyon, maliit ang posibilidad noon. Mas malamang na nagpadala sila ng isang team doon gamit ang pick-up na may 2 tao, may 4 na igla sa likod ng sasakyan para tumulong sa operasyon. Isipin ninyo, sobrang lapit ng lipad ng mga drone sa mga gusali. Kaya kahit may panser sa taas ng gusali, posible pa rin hindi ito makita. Kasi nasa ilalim. Talagang hindi. Nasa ilalim siya. Tinan ninyo ito, halimbawa. Ibig sabihin, 10 metro ang taas niya mula sa gusali. Para magbigay ng ideya, kaya ito. Bukod pa dyan, dapat isa ito sa mga drone ng bagong modelo ng Ukraine mas mabilis. Tulad ng nakita ninyo, Nakakita rin ako ng mga drone. Nakita ko ng mga drone na jet. Oo, mula sa ilang uri. Sige. Nakakatawa talaga. Nakaikot na tayo. Ano bang drone na jet? Misil na ito. Bakit tinatawag na drone na jet? Hindi ko maintindihan. Dahil nasanay na tayo, bumalik ng ebolusyon. 'Di ba? Ang drone ay naging Balang araw, tatawagin na rin nating mga drone na may crew ang mga tangke, malamang. ngayon kasi uso na gawing drone lahat, 'di ba? Minsan parang maliit na cruise missile lang. Oo, tinatawag din nila itong drone missile o drone jet. Nakita ko, mga missile talaga. Ibig sabihin, pwede nating gamitin ang mga terminong ito. Ibang kaso naman ito. Ito ang mga drone na halos kapareho ng Shade at na-develop ng mga Ukrainian, kaya ito ang madalas gamitin sa ganitong pag-atake. Sila yung unang dalawa na nakita natin doon sa maliit na infografiko. Yung mga yon sabihin na natin, yung mga aktwal at yung mga tahimik. Basis sa nalaman ko. Kahapon na naghapunan ako kasama ang isang lumalaban sa Ukraine. Konting spoiler ba tungkol sa bagong patch? Sabihin na natin hindi. Bagong patch. Sa isang banda, ang mga drone na inilulunsad nila sa Ukraine ay para sa saturation. Yung mga mas papunta talaga sa mga target, kung mapapansin mo, ay yung mga bagong klase. O kaya itong mga mini, sabihin na natin mga cruise missile, yung mga mas klasikong klase. Malaki ang silbi nila para sa saturation ng depensa, mas mura rin silang gamitin, kumbaga sa dulo gawa lang talaga sila halos sa plywood, di ba? Mga plastic na materyales, talaga mga bagay na sobrang mura. Kaya normal lang sa mga kabilang panig, 70% ng mga drone ay nai-intercept. Kasi sa 500 drone, mga 450 doon ay talagang pangsakripisyo lang. Alam mo nang mamamatay at ma-intercept silang lahat. Ginagamit lang sila para dagsain ang lugar. Itong bagay na ito. Sa totoo lang, parehong mga Ukrainyano at Ruso ay gumagamit din ng maraming mga drone na pang-akit.
Ibig sabihin, mukhang wala talaga itong warhead at basta lang lumilipad para sa May mga lobo o sphere na ginagamit pang reflect ng signal para magmukhang mas malaki. Mas malaki kaysa sa totoong laki nila. Sa madaling salita, marami talaga ang may ganyang tungkulin lang. Kaya normal lang na marami ang nawawala. At gaya ng nabanggit, ginagamit ng mga Ruso ang mga depensang ito pero talagang umiiral ito sa buong mundo kaya mag-ingat sa paggawa ng konklusyon. Sa madaling salita, hindi lang sila ang mahina. Kung ganitong atake ang mangyari sa alinmang kabisera sa Europa, mas marami tayong makikita sa Roma. Halimbawa, pero ang numero ay 400, 90 sa 500 kasi 10 ay bumagsak na mag-isa. So ano pa ang gusto mong saluhin o harangin? Pero kahit pagsamahin pa natin lahat ng sistema na meron tayo, sa totoo lang, kahit ilagay pa natin lahat doon at maganda tayo, malamang mas marami pa rin ang makakalusot. Dahil syempre, mas marami ng kaunti ang meron ng mga Ruso, naghanda sila at kung ano-ano pa. Kaya mag-ingat tayo. Ang problema kasi, tulad ng sinabi natin, itong klase ng mga armas na ito, lalo na pagdating sa gastos, pagiging epektibo at dami, ay mahirap talagang labanan ng epektibo. Gamit ang mga sistemang iyon na nagmula sa Cold War tulad ng eroplano at helicopter na dating pangunahing mga banta at kalaunan pati mga misil ay naging mga banta rin. Pati ba ang mga misil at ballistic missile halimbawa? Ayun, sa totoo lang, ang depensa ng Russia sa Moscow ay maaaring maging medyo matindi laban sa halimbawa mga ballistic na armas na hindi masyadong advanced pero mas mahihirapan sila kapag binaha sila ng napakaraming drone na sabay-sabay na inatake. Ayun, kahit nasabihin lang. Kung nagpadala sila ng 50 F-16, malamang kakaunti lang ang makakabalik. Sigurado ako, kaunting duda lang. Ibig sabihin, 50 F-16 kung aalis mula sa Ukraine papuntang Moscow, halos tiyak na walang makakarating, walang makakatawid, walang makakarating sa Moscow. Pwede nilang subukang lumipad ng mababa, pero magpapadala ka na ng drone. Pagdating nila, ang magagawa lang nila ay subukang makaligtas at makabalik. Oo, yun talaga ang ibig sabihin. Laban sa mga tinatawag na legacy na banta, napakalakas pa rin ng mga sistemang ito. Sa totoo, ang dalawang puwersa ng himpapawid, gaya ng nabanggit ko dati sa digmaang ito, hindi nila kayang pumasok ng malalim sa teritoryo ng kalaban. Hindi natin na yon naintindihan. Ang Ukraina, kahit na luma ang mga sistema nila, sila ang bansa na may pinakamaraming bilang ng mga sistemang panlaban sa eroplano sa Europa. Oo, ang Ukraina ay hindi talaga kumbaga mahina. Sa ganitong pananaw, masasabi rin natin na ang Europa mismo ay talagang mahina sa kategoryang yon. Ang Ukraina, bukod pa rito, ay may ilan ding mga sistemang kabilang sa pinakamahuhusay ng huling bahagi ng Unyong Sobyet. Galing ito sa dating Unyong Sobyet, kaya kahit lumipas na ang panahon, iba pa rin sa meron ang Iraq. Hindi ibig sabihin na bagito ang F-16 na eroplano, tama. Pati na rin yon, nasabi ko na yan. Hindi naman tayo parang 40 o 50 na di nakikita, nasusulatan o tumutugtog. Kung titingnan mo ang lumang modelo, halos pareho o mas bago pa ang uling mga sistema. Ang S-300P, mas bata pa ang mga yon kaysa ilang F-16. Oo, hindi sa inyo ang S-300. O, paano na ngayon? Ang Ukraine ay may gamit pang dekada 80 pero mas lumapa ang unang F-16, kaya malamang yung binigay sa kanila ay mula rin noon. Samantalang yung mga S-300 na ginagamit pa rin ng mga Ruso, halimbawa, ay mula dekada 70 simula 2,000 tulad ni Massimo. At ngayon, hindi pa natin nabanggit ang isang huling napakahalagang bagay na ito ay ang konsumo ng mga bala. Kaya dito rin, may buong teorya na nagsasabing nahihirapan ang mga Ruso laban sa mga ataking ito dahil naubusan sila ng bala. Tungkol dito, sa totoo lang, wala talaga akong ideya at hindi ko pa nahanap ang paraan para mahinuha ang datos na ito. May duda ako dito sa logical na aspeto. Una, ugali ng mga Ruso mag-overproduce at mag-ipon ng lumang bala na di naman practical. Tama ba? Bago nila gamitin ang mga ito, ibig sabihin, inuuna nilang gamitin o i-recycle ang mga lumang gamit. Pangalawa, hindi naman talaga napilitan o na-stress ang sistema ng depensa ng Russia bago pa nitong nakaraang taon. Kaya nga, isipin ninyo, Naisa itong bagay na ganon. book at iba pa, nag-iipon sila ng mga sistemang ito sa loob ng mga dekada at may ugali sila magpasobra. Para sa akin, mahina ang basehan ng mga teorya nito pagdating sa mga bala. Bukod pa rito, halos lahat ng sistemang Ruso ay compatible at nananatili silang compatible sa mga lumang modelo ng bala. Kaya, halimbawa, meron tang S-400 na may pinaka-advanced na missile ng pinakabagong bersyon na umaabot ng 250 kilometro at BP. At baka kakaunti lang ang nagagawa nila kada taon.
Pero pagkatapos, kaya ba talaga ng parehong S-400 bilang isang unit na maglunsad din ng mga lumang interceptor na ginawa noong dekada 90? Mas malapit ba ang abot nila? Pero kung kailangan mong pabagsakin ng isang drone, Sabihin na lang na hindi mo itatapon ng mahal na bala. minsan, gaya ng nakita natin, ginagamit pa rin nila ang ilang lumang interceptor bilang air-to-ground weapons gamit ang S-300. Madalas, kaya syempre, hindi ko talaga alam pero gaya ng sabi mo Mirko, may mga bagay na nagpapaisip sa atin na parang, mukhang medyo Ako, sa totoo lang, masasabi ko sa'yo, sigurado ako, ilalagay ko pang kamay ko sa apoy na imposibleng mayari yun. Ang galing ng isa pa. Kung iisipin, marami sa mga sistemang ito, lalo na yung pang maikling distansya, ay dumami talaga bilang mga unit. Mahirap isipin na nagkaroon na ng critical na kakulangan ng bala para sa mga sistemang yon. tulad ng sa mga Panzer, patuloy silang gumagawa ng ibang sistema kahit walang bala na nagdudulot ng problema. Hindi rin madaling suplean ng bala ang mga Panzer sa tuktok ng gusali. Pero tanong ko, paano naman yung problema? Nanood ako ng ilang video na yon at wala akong nakita na maraming kahon ng bala o katulad na gamit kasama ng Panzer. Kaya hindi ko alam kung ilang reload ang meron sila dun sa taas. At kailangan din natin sabihin na sa totoo lang, ang mga pag-atake ng drone ay kumakain ng napakaraming pala. Sobrang dami talaga. Ibig sabihin, pwede mong isipin na mauubos niya lahat ng bala niya sa isang minuto. Bukod dito, problema rin ito ng mga Ukranyano. Ayan, gawin din natin ang paghahambing sa panig na Ukraine kasi puro Russia lang ang napag-usapan natin kanina. Sa huling pag-atake na ginawa ng mga Ruso na halos 80 missiles ang ginamit, sobrang baba ng interception rate ng mga Ukranyano. Parang 7 lang sa 79 o 78, mga ganon. Kaya mga 10% lang ang na-intercept nila. Bakit? Kasi karamihan doon ay ballistic missiles. Malaki talaga ang problemang ito at tingin ko ito rin ang problema ng mga Ruso. May mga military blogger na nagsasabi, ngayon nagpapalipad sila ng drone pero magsisimula na rin silang gumamit ng ballistic missiles maya-maya. Magiging tunay itong problema dahil mahirap talagang i-intercept ang mga iyon. Halos kapareho lang ng problema ng mga Ukrainian ang problema mo. Hindi aksidente na sinusubukan nilang gumawa ng Patriot sa sarili nilang bansa. At hindi ito basta-basta nagagawa. Hindi ko pwedeng sabihin kung sino, pero may natanggap akong mga video, pati na rin ng pribado, ng mga paglulunsad ng Patriot sa Kiev mula sa isang tao na malapit sa pwesto. Sa totoo, halos lahat ng pag-intercept ay pumapalya. Yun mismo ang panahon na inatake sila gamit ang Oreshnik at iba pa. At may kakulangan, malaking kakulangan sa mga bala. Sa tingin ko, hindi pa handa ang mga Ukranyano sa pag-develop nito. Halos hindi pa kita ang Flamingo at iba pa para may bagong din-develop sa likod nito tulad ng nabanggit ko 7 o 8 buwan nang nakalipas. Pang-publisidad lang yon kasi sobrang hilaw pa noon. At sa ngayon, pinapahina nila bumibili ng oras at pinapahina, hindi ba, ang sistemang depensibo ng Rusya. Pero kung pagbabasehan ko ito, ang susunod na ito ay ang mga sariling gawang misal na balistiko. Siguro mas malayo ang abot. Pero magdudulot yun ang problema. Kasi dadalhin kita sa sitwasyon na hindi na nasa pinakamataas na kahandaan ang mga sistemang depensibo mo. Karaniwan, ang mga ganitong pag-atake ay laging naunahan ng pag-atake ng mga drone gaya ng ginagawa ng mga Ruso. Kung gusto nating isipin ang susunod na hakbang na evolusyong ito ng mga Ruso, nagawa ko na yon 2 buwan na nakalipas. Ibig sabihin gagawa ka ng emerhensya sa koridor, i-overstretch mong depensa ng mga Ruso, at aatakihin mong kabisera na mapipilitan silang ipagtanggol kaya magdadagdag pa sila ng sistema. Hindi maiwasan ang susunod na hakbang. Kung gusto mo talaga makapinsala, sa huli, masasabi nating tinatamaan talaga. Sa refinery, may konting apoy at abepe. Hindi ito pinsalang magpapabago sa digmaan. Sa tingin ko, ang epekto sa politika para sa imahe ng Russia sa loob at labas ng bansa ay mas mabigat kaysa sa pisikal na pinsalong nagawa dahil sa totoo lang, maliit lang ang potensyal ng mga drone na magdulot ng pinsala. Kung gusto mong gumawa ng matinding pinsala, kailangan mo ng mas mabigat pa riyan para makapinsala. At ang ganong ibang-iba pa ay wala pa ngayon. Pero sa pagkakaalam ko, paparating na yon. Kaya ako'y wala na ako magagawa. Hindi ko naman gusto ang ganitong mga senaryo. 2 bansa na nagpapalitan ng intermediate ballistic missiles. Nasa bungad na mismo ang paglala.
At naniniwala ako na ang paglalarin ang eksaktong hinahanap nila. Para makita kung maaari nilang maisangkot ang mga panlabas na aktor. O sa tingin ko, ito isang teorya ko sa palagay ko. Sinusubukan ng mga Ukanyano na dalhin ang digmaan, literal na doon. Ano ang tinatawag na espesyal na operasyon sa puso ng Rusya sa mahirap na panahon? Si Generica, yung babae na namamahala sa bangko at BP, kamakailan ay nagkasakit. Tingnan natin kung babalik siya, kung gagawin niya at BP dahil ito ang panahon na dapat samantalahin. Ito ang susunod na taglamig. Para sa mga Ukranyano, magiging mahirap pamahalaan ang isang pag-atake sa kanilang sistema ng enerhiya. Kaya tulad ng nabanggit natin, kailangan natin paggamitin ng mga Ruso ng pinakamaraming misil hanggat maaari. Dahil kailangan nilang tumugon dahil may panawagan sa loob ng bansa na tumugon ng matindi. Hindi. Mas mainam gawin mo na ito ngayon dahil hindi naman malaki ang produksyon nila ng mga misil o hindi rin umaabot sa 100 misil bawat 2 araw. Kung gagamitin nila ngayon para tumugon, dahil kailangan nilang tumugon, malamang ay mauubusan sila. Para sa isang malaking kampanya sa taglamig, parang isinusugal na nilang lahat sa isang banda. Sabihin na nating kung titingnan mula sa ganitong pananaw, maaring may saysay nga ito. At Nagsalita. pwede rin ba nating pag-usapan sandali ang tungkol sa mga flamingo? Naalala ko, ilang linggo na ang nakalipas, nagkaroon ng pag-atake gamit ang kilalang flamingo sa pabrika sa Russia kaya bumalik sa uso ang mga flamingo. Oo, pero ang mga pag-atake ay sa mga target na lubang nakahiwalay. Oo, ginagawa nila yun at iyon ang operasyon. Marami itong sinasabi tungkol sa mga misil na ito. Nakita ko sa social media at gumawa pa nga ako ng thread tungkol dito, tungkol sa media, pati na rin sa mga pahayagang Italyano, kaya talagang may ganitong epekto sa media. Dahil sa pangalan, sa kulay nila nung isang punto, at dahil parang mga premyo talaga sila. Mga cruise missile ayon sa mga Ukrainian ay maaaring ginawa sa napakaraming bilang ayon sa kanila. Pero sasabihin ko sa iyo, Tingnan mo, nag-research talaga ako at kinuha ko lahat ng pahayag ng mga Ukrainian. Noong Setyembre at Oktubre pa lang, sinabi nilang nakakagawa sila ng 100 hanggang 120 missile kada buwan. Kaya kung susumain mo, lumipas ang 9 na buwan at dapat nakapagpaputok na sila ng 1,000 at 200 o 1,000 at 400 flamingo. Mabibilang mo lang sa daliri ng 2 kamay ang mga pag-atake. Kulang pa. Bago pa ang huli, sa tingin ko nakita ko na. Interesante ang pagsusuri mula sa isang Ukrainian site na galit tungkol dito. Tingnan mo Maraming kritisismo, pati mga presidente na tatanong, di ba sabi nyo 100, 120 kada buwan 80 na tayo noong Agosto pa lang, magbilang tayo, nasaan na sila? Pareho lang din. noong nagsimula ang digmaan, sinabi ng 2 ministeryo ng depensa na nakakabagsak sila ng 20 kada araw at baka tumagal lang ito ng 1 buwan. Sa huli, naniwala sila. Pagkatapos lumipas ang mga buwan at nagsisimula kang magtanong, kagaya ng analyst na yon. Pero tiningnan ko rin ito, kagaya ng ginawa ni Mirko, kagaya ng pwedeng gawin ng lahat. Pumunta kayo at hanapin ang mga kasong madalas ipakita ng pag-atake gamit ang flamingo. Tingnan kung ilang flamingo ang tumama dahil malakas ang dala nilang pampasabog. Kapag may tinamaan, agad lumalabas ang satellite images. May mga resulta na. Sa tantiya ko, may mga 100, pero baka masyado akong optimista. Mga 100 flamingo ang tumama sa target 22,000 at 30 na sinasabing na-intercept at lahat ng iba pa. O kaya, na-intercept ng mga Ruso ang halos lahat ng dahan-dahang flamingo na parang hindi naman malaking tagumpay ng Akron o baka hindi talaga nila kayang makagawa ng sapat na dami nito. Ikaw, anong palagay mo? Sabi ng mapagkakatiwala ang source ko, matagal na nilang sinasabi na malaking palabas lang ng propaganda ito. Napagtanto namin na sobrang atrasado sila, ibig sabihin parang nasa larong botchi lang sila. Wala talagang patutuuhan. Sa huli, nabuo ito kahit minadali lang namin para may magawa. Sa totoo lang, nagbigay ito ng bagong inspirasyon at ideya sa amin para makalika ng kakaiba na siyang ginagawa at sinusubukan nila ngayon. Pero sabi niya, marami na kami nagawa, may 50, 200 na, ginagamit na namin ang mga iyon. Oo, pero bukod doon, ang lakas lang ng sandatang yon, hindi naman ibig sabihin na wala itong saysay, sa tingin ko. Ano ba talaga ang flamingo? Taliwas sa iniisip ng iba sa tradisyonal na media, mas marami akong nabasa tungkol dito.
Hindi ito isang advanced na sandata, sobrang technological, isa talaga itong missile na sobrang simple, ginawa lang talaga sa improbisadong paraan. Malaki, medyo mabagal, subsonic, gawa sa mga makina ng trainer aircraft na binibili nila kung saan-saan sa Europa. Kaya talagang matalino ang ideya, ibig sabihin, matipid. Oo, hindi. Parang isang KPK talaga. Isang KPK na parang isang lungsod. Oo. Hindi, parang budget na version lang talaga ng KH. Mag-ingat lang, huwag nating palabasin na mahirap i-intercept o delikado. Ang lakas lang nito ay abot na maganda pero may limitasyon din. Hindi pa ito dumarating pero malayo na ang narating ng pasabog na karga. Dapat sana ay madali itong gawin, pero sa ngayon, hindi ko nakikita ang sinasabing kadalian ng produksyon. Baka kapag tumagal pa ng isang buwan, maglunsad sila ng 100 o 50 kada taon o kahit buwan-buwan. Kung ganon, ayos lang kahit madaling harangin. Sa lahat ng target ng mga Ruso na abot sa 1,000 kilometro mula sa akin, Nasa panganibang channel pero ayon sa mga nakausap ko pati sa Ukraine, sinabi nila, tingnan mo, ito ang mga nagawa namin. Pinapalaki namin ang usapan kaya tuwing naglulunsad kami, gumagawa sila ng malaking video at iba pa. Sa totoo lang, iba talaga ginagawa namin. kaya nandyan na kami. Nung lumabas ito, sabi ko, tingnan nyo, ito ang kwento, Belly at BP, pero kalokohan lang ito. Itawarun gamit ang available na kagamitan, nagbigay ng magagandang ideya. Sa ngayon, hindi rin kaya ng mga Ruso gumawa ng ganung missile. Pero sa huli, ang pinakamagandang piliin ay ang mga balistiko. Mas madali silang gawin at malaki pa rin ang pamana sa Ukraine pagdating sa kaalaman sa paggawa ng mga balistikong missile. Kaya, talagang kaya nila ito. Bukod pa rito, base sa nakita ko, sinusubukan ng Ukraine na paunlarin ang balistikong missile. Kamakailan lang ito. Iyan din ang iniisip ko na tinutukoy ninyo, ang tinatawag na Firepoint. Sa alam ko, FPP to ang prototype noon. Sa ngayon, ang modelong iyon ay kilala sa daglat na yon na mula pa rin sa parehong kumpanya na gumagawa ng Flamingo. Sa madaling salita, sila pa rin ang gumagawa ng mga bagong missile na ito at gumagawa rin sila ng mga drone na nakita natin kanina, kumbaga lahat-lahat na. Ito ang point. Sinusubukan nilang mag-develop ng mga ballistic na armas. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano ang aking konklusyon. Pwede nyo pa itong i-check. Prototype pa lang kaya hindi pa madali. Pero base sa nakita ko, dito sila nagsisimula. Ang disenyo ay kahawig ng interceptor ng S-300 at S-400 pati na rin ang diameter. Mga ballistic sila na hindi kalakihan at sinusubukan nilang gawing sandata pero ang target ay lupa. Okay, gaya na napansin nyo, ginagawa rin ito gamit ang ilang interceptor, lalo na ng S-300. Kaya hindi naman talaga hindi ito ganoon kaibang ideya, ito ay isang bagay na naisip na noon pa. Siyempre, nais nilang gumawa ng sandatang talagang epektibo, hindi pansamantalang gamit gaya ng S-300 na air-to-ground o ground-to-ground. Ang FP Siyam. Sa totoo lang, hindi ko alam at masasabi ko dito, oo. Sige. Sila ito, may saysay bang kilala mo sila? Kung may sarili ka ng kadalubasaan sa pamilyar na bagay kaasa. Dapat Flamingo ang nasa larawan. Baka nilagay niya rin sa ilalim ang FP. Tingnan natin, oo, kung dadaan ka sa bingo. FP5 at nandito rin ang FB. Ito na. Oh. Heto na, dapat ay halos magkapareho. Kung titingnan ninyo kung paano niya binasa ang diameter, ikumpara ninyo ito sa diameter ng mga interceptor ng S-300 at S-400. Sa totoo lang, ito ang konklusyon ko. Ang ibig sabihin nito ay, sa madaling salita, ang buong hanay ng depensang anti-aeroplano, anti-missile ng Rusya. Sa madaling salita, hindi talaga madali para kanino man napabagsakin ng mga ballistic na sandata. Sa isang banda, malamang hindi sila makakagawa ng ballistic na sandatang mahirap saluhin. Ibig sabihin, dumaan ang mga Iskander sa mas mahaba at magastos na proseso ng pagdevelop. Halos ballistic na mga sandata ang mga ito, kaya may kakayahan silang magkaroon ng trajectory na medyo mas mahirap saluhin. At iba pa, at iba pa, at iba pa. May mga decoy din sila. Kaya kung magtagumpay sila at may lagay ito sa produksyon, maaaring mangyari ito sa loob ng ilang taon. Halimbawa, ideya lang ito. Hindi ibig sabihin na yon na talaga ang mga super sandatang hindi matatalo na siguradong ibebenta nila. Ganoon. Siguradong sa bawat isang daan na lulunsad siyam na po ang mahaharang nila. Pero yung 10 na makakalusot ay mas madanda pa kaysa sa 10 drone. Hindi, oo, pero hindi lang yon. Siyam na po sa 100 pa lang, hindi rin ganon kadali. Pati ang maglunsad ng 100 ay mahirap. Saka kahit yung mga simple lang, mahirap talaga. Bago tayo magpatuloy, pati na rin sa pagsagot sa inyong mga tanong,
at iba pa. VPN, tapos Nord. Sige, medyo malaki rin ang ideya na yan. Gusto ko sanang sagutin ang isang tanong na nakita ko mula kay Flavio na nagtatanong, maaari nyo bang ipaliwanag kung bakit napakahirap i-intercept ang mga ballistic? Sa madaling salita, ilagay na rin natin ang pinaka-basic na ballistic sa buong mundo na maaring halimbawa ang una na kayang gawin ng mga Ukrainian. Dahil magiging mahirap pa rin yon. Kung normal na missile gaya ng Flamingo, isang cruise missile mula Ukraine papuntang Moscow, kailangan nitong dumaan sa buong ruta sa teritoryo ng Rusya. Medyo mabagal ang missile sa buong ruta. Ang mga cruise missile na lumilipad sa atmosfera ay mas mabagal kaysa ballisticong missile dahil mas mahigpit ang limitasyon nila sa bilis. At higit sa lahat, kung isipin mo, maaari itong pabagsakin o harangin. Pwedeng subukang harangin ito sa maraming bahagi ng rutang iyon. Ibig sabihin, pwede itong maharang sa Kursk, pwede rin itong maharang pagkatapos papunta sa Voronezh, o pwede na itong makarating sa Moscow at mahuli ng depensa ng Moscow. Ang isang balistiko naman, kahit na yung pinakasimple sa mundo na inilunsad mula halimbawa sa Kyiv o sa mga hangganan ng Ukraine na may abot na kayang makarating sa Moscow. Ang pinakamalaking bahagi ng paglalakbay ay nagaganap sa labas ng atmosfera o mas mataas pa sa abot ng karamihan ng depensa. Para bigyan din ng kaunting kasaysayan, yung mga Scud na hindi naman talaga ang pinakabago, yung mga Scud ng mga Iraqi, yung unang Patriot, ay nagkaroon ng malalaking problema sa pag-intercept sa kanila. Oo, tungkol dito, kung interesado ka, nagsulat talaga ako tungkol dito. May kwento pa kung paano nagkaroon ng pagdinig sa Senado ng Amerika. May namatay din mga 40 o 60 sundalong Amerikano ba yon? May isang tinamaang kampo ng militar. Ito ang isa sa mga dahilan. Ang isa pa na mas madaling makita ay ang bilis. Ibig sabihin, ang mga cruise missile ay parang eroplano na walang piloto, hindi tulad ng ballistic missile. Tawagin na lang natin silang ganon. Mayroon silang makina, kadalasan jet engine, kaya mabilis din sila at umabot pa sa supersonic na bilis. Okay, pero mas mahal lang mga ito at ginagamit lang sa mga particular na sitwasyon. Simple lang din ang mga balistiko gaya ng mga V2 ng Alemanya. Kung iisipin ninyo, mga rocket lang ito na kapag nailunsad, hindi tuwid pataas, kundi may tinatawag na balistiko ang trajectory. Pagkalabas nila sa atmosfera o mataas na bahagi, may advantage silang bumagsak ng mabilis dahil tinutulungan sila ng gravity. Dahil dito, kakaiba ang pag-intercept sa kanila kumpara sa ibang sandata. Sa tingin ko, ito ang pinakamadaling halimbawa para maintindihan ng hindi pamilyar o hindi eksperto sa ganito. Isipin ninyo ako at si Eduardo na magkaharap at nagbabatuhan ng bola, tapos kayo ang sasalo ng parehong bola. Pero sa akin niya ito ibinato mula sa gilid. Kailangan mong magkaroon ng oras para Kailangan mo nang simulan maintindihan kung ano ang... Bukod pa rito, may bilis din ng pagsabog. Ibig sabihin kapag sinusubukan ng isang misil na tamaan ng isa pa, may pagsabog. Ang pagsabog na ito ay may bilis. Kung ang misil na iyon ay umaabot ng Mach 12 sa isang banda, mas mabilis pa ito kaysa sa paglawak ng mismong pagsabog. Ito ang isang dahilan kung bakit ang depensang anti-ballistic ay may kakaibang katangian na wala sa ibang depensa para sa eroplano, helicopter o drone. Ibig sabihin ang mga depensang iyon ay gumagana ayon kay Mirko. Ang misil na panlaban, sabihin na natin ang interceptor, ay sinusubukang pumwesto sa tabi ng misil na kailangan tamaan. Sasabog ito sa tamang oras, babalutin ng mga shrapnel ang target. At kung magiging maayos ang lahat, yung misil na iyon ay babagsak o sasabog. Sa madaling salita, Basta magdulot ka ng kahit kaunting pinsala dito. Madalas, karamihan sa malalaking misil ay may ganitong fragmentation effect. dinisenyo talaga sila para dito at hindi epektibo sa iba pang gamit kundi sa ganitong sitwasyon lang. Ngayon, alam niyo nang posible ito, lalo na gamit ang eroplano. Pero kung kailangan mong tama ng bagay na di tuluyang pababa pero bumabagsak na. Sa Mach 5, Mach 6, Mach 12 parang intercontinental na karera, mas grabe pa. Halos wala ka na talagang oras. Para may tamang oras ng pagsabog at tamaan ng mga piraso ng metal ang warhead. Sa madaling sabi, ito ay katangian ng maraming sandata pero lalo na ng mga anti-balistikong armas tulad ng mga Patriot na meron tayo ngayon. Yung interceptor doon, wala na siyang pampasabog bilang pangunahing mekanismo para talunin ang ballistic na bumabagsak. Sinusubukan nilang salubungin at tukuyin kung saan babagsak ang ballistic. Umaakyat sila habang bumababa ito, kaya nakakasalubong sila sa magkasalungat na direksyon. Sinisira nila ito gamit ang napakataas na kinetic energy ng sobrang bilis ng banggaan. Pero, kasi sasalubungin mo siya, sabihin na natin sa pinakamataas na kurba ng ballistic trajectory niya,
na iyon ang pinakamabagal na sandali bago pa ito bumilis. Kaya pa nga ng mga sistema ng Israel na gumawa ng kakaibang uri ng pag-intercept, pero sa ibang paraan. Oo, pasensya na kung naistorbo kita, pero sa totoo lang, ang Patriot ay mas para lang sa yugto ng pagbagsak, samantalang yung binanggit mo ay mas magandang sistema. Sabihin nating para ma-intercept ang ballistic, nangyayari ito sa labas ng atmosfera, pero hindi ito laging epektibo dahil may ilang balistikong misil na mas maikli ang abot at hindi man lang lumalabas ng atmosfera. Halimbawa, laban sa exchange. Nag-live ako kasama si Lanzara at ipinaliwalan namin lahat. May graphics at video. Balikan ninyo yung live namin. Dahil mahirap ipaliwanag ang mga bagay na ito. Walang animation. Ngayon may nakita akong isa. Pwede nang ibig sabihin, pero may mas komplikadong bagay pa. Meron ding mga gliding vehicle kung saan kapag halos nakalabas na ito sa atmosfera ng daigdig, halos lumulutang ito para mapakinabangan ito. Doon, kailangan ng interception sa labas sa atmosfera gaya ng ilang Israeli system, pero hindi ito laging matagumpay. Pero sabihin na natin na, Karaniwan talagang may double tap. Nagpapalipad sila ng mas maraming missile para subukang may intercept ang isa para sa redundancy. Huwag isipin na agad tatama ang una. Hindi madali. Oh, siguro nararapat siyang magkaroon ng sariling live. Sa totoo lang, iniisip ko na nandyan naman siya sa channel. Marami diyan, ipinaliwanag na. nabanggit ko na rin ito dati. Kung mag-scroll kayo pabalik, makikita ninyo ang live ko kasama si Mirko tungkol sa depensa laban sa mga misil na hindi lang dito nakatuon. Pero sa malaking bahagi, kasi pinag-uusapan ng Patriot pareho sa mga digmaan bago ang digmaan sa Ukraine at pati na rin sa digmaan sa Ukraine. Kung interesado kayo, madali lang itong makita sa channel na Parabellum. Para sugutin ang tanong na baka makalimutan ko, ang isang direktang digmaan sa pagitan ng Russia at Europa ay nananatiling isang hindi malamang na senaryo. O tama, yun ang bottleneck. Ibig sabihin kahit gustuhin ng mga Ruso, wala sila sa posisyon para atakihin ang ilang European suppliers ng Ukraine. Dahil magbubukas ito ng mas delikadong sitwasyon kumpara sa benepisyo makukuha mo mula sa pag-atake sa mga sentrong produksyon na ito. Kaya siguro ang ideya ng Ukraine ay hindi talaga pabagsakin ng Russia, yung malaking tagumpay sa huli. Pero higit pa ron, isa itong daan palabas. Sa sitwasyong ito, hindi tayo basta makakalabas dito dahil hindi mo pwedeng atakihin ang Europa. Pwede kitang atakihin at aatake ka rin sa akin. Magkasundo tayo. Oo, maaaring isa ito, isang exit strategy. Pero alam mo, bago makarating ang mga Ruso sa ganitong antas ng pagtanggap, sabihin na natin ang sitwasyon. Una, hindi pa nila sinabi na gagawin niyon, mahirap tanggapin. Pangalawa, malamang bago pa ito mangyari. Sasagutin kita ng 1,000 beses, palakas ng palakas ang sagot ko. Pero sinasabi ko, Na natapos na ang pambobomba sa Aspina, inaabisuhan nila ako. Ayan, naniniwala ako na ang salik, kahit panloob na moral, ay mahalaga talaga. 4 na taon nang binobombang mga Ukranyano, kaya medyo nasanay na sila. Mas malala pa ito kaysa dati. Mahirap para sa mga Ruso. Unang beses din ang maranasan ng digmaan sa Ukraine na ngayon umaabot na rin sa Rusya. Kaunti lang talaga ang pinag-uusapan natin. Kakaunti lang ang drone, ilang pangsabog, konti abere sa gasolina sa Crimea at iba pa. Halos wala ito kumpara sa nangyari sa Ukraine. Isipin nyo kung lalala pa ang sitwasyon. Maaring gumana ito sa dalawang paraan. Bilang isyong political, kung saan sinasabi ng mga tao na tama na, 5 taon na, at posibleng lumala pa. O pwede rin itong magdulot ng rally around the flag effect. Maaring magkamali ang isang Ukrainian na drone at tamaan talaga ang isang paaralan o kung ano paman, o isang monumento o isang lugar na ganon kung saan. Kabalintunaan, may kontraproduktibong epekto rin. Gaya ng epekto kapag mga Ruso ang tumatama sa simbahan, sibilyang target o mga batang babae. Sa Ukraina, nandudulot ito ng rally around the flag effect na mas malakas pa sa takot dahil agad napapalitan ng galit ang takot ng mga tao. Kung tinatakot mo ako sa pagsira ng sistema ng enerhiya, oo, natatakot ako at nagyayelo sa lamig. Kung tatamaan mo mismo sa gitna ng isang mall, simbahan o mga galong bagay, nakakatakot. nakakagalit at ang galit ay nagpapawala ng takot. Ito ang mga bagay na dapat isalang-alang. Oo, ibig sabihin, una sa lahat, sapat ng tingnan ang mismong labanan na ito. Sinabi natin na ang Ukraine ay matinding tinamaan sa lahat ng taong ito, sa lahat ng mga taong ito. Siguradong hindi ito gumana mula sa pananaw ng mga Ruso, ibig sabihin, hindi ito naging.
perché questi cioè non ha proprio Isang magandang bagay, populasyon na nag-aalsa at pinipilit ang gobyerno na sumuko. Pero medyo ilusyon lang. Kung titingnan mo sa makabagong kasaysayan, maraming mga estado ang pinipili ang landas ng estratehikong pambobomba na pambihira at ngayon ang mga pag-atake ng missile ang naging ebolusyon nito. Hindi talaga ito epektibo kung tatanungin nyo ang opinion ko sa makabagong kasaysayan. Madalas iniisip ng mga tao na makakamit ang pagsuko sa paraang ito, pero kadalasan kabaligtaran ang nangyayari, gaya ng sabi ni Mirko. Ang mga estratehikong pambobomba laban sa IS gaya ng sa Dresda o ang mga pambobombang nagdudulot ng sunog ni Mallory pagdating sa El. Area bombing ng Briton. Pero hindi lang yon. Oo, Wala. Ibig sabihin, unti-unti nilang pinahina ang sistemang industrial, pero sa huli, lumaban pa rin hanggang sa pintuan ng Berlin at muntik ng kailanganin ng pagsalakay sa Hapon. Kung gusto mong sabihin, ang orihinal na layunin na, sabihin na nating hayadang inihayad, ay pahinain ang moral sa kasong iyon ng populasyon ng Aleman. Ibig sabihin, hikayatin ang mga tao na magsabi ng tama na itigil na ang digmaan, patayin si Hitler at iba pa at iba pa. Ang bagay na ito, syempre, ay hindi nagtagumpay at nagdulot pa ng napakaraming buhay na nawala, syempre. Parang kabaligtaran pa, noon ginamit nila ang parehong mga sandata para subukang tamaan ang mga refinery sa pagtatapos ng digmaan, pati na rin ang mga pabrika, ginawa nila ito ng mas matagal. Syempre, sa pagkakataong yon ay mas naging malinaw ang mga epekto. Pero ayun, siguro kahit doon, hindi naman talaga yon naging mapagpasya. Kung ako ang tatanungin, ayon. Kung babalik tayo sa kasalukuyan, ano ang maaaring makuha ng mga Ukranyano sa kampanya laban sa Russia? Kung titingnan, mula sa isang pananaw, ito ay maaaring maging kumbaga isang epekto na masasabi nating hindi maganda o kontraproduktibo. Sa huli, malamang mangyari na may mga sibilyang mabibiktima, masaker, at mga misil na tatama sa residential na gusali. Ngayon, may mga sibilyang biktima, masaker, at mga misil na tumama sa residential na gusali. Nakita rin natin kahapon, may mga drone na bumagsak. sinasabi ko lang ito tungkol sa bomba, sa totoo lang, ayokong makita ang dobleng pamantayan. Ibig sabihin, kung ang misail ng Rusya na tumama sa isang paaralang Ruso habang sinusubok ang salagi ng drone ng Ukraine, kasalanan pa rin ng Ukrainyano. Gaya ng kasalanan ng mga Ruso kapag ang Patriot na sumusubok sa lagi ng misail ng Rusya ay tumama. Walang dobleng pamantayan dito. Parang ganito rin ang kaso. Naalala ko, may naging atake noong 2023 sa tingin ko sa isang target sa Crimea malapit sa Sevastopol mula sa panig ng Ukraine gamit ang ATACMS na may dalang cluster warhead noon. Na-intercept ng mga Ruso ang ATACMS at bumukas ang warhead nito at bahagyang bumagsak sa isang dalampasigang puno ng mga bakasyonista. Ngayon, maraming nasugatan at may ilan ding namatay. At higit sa lahat, may mga lumabas na talagang nakakatakot na mga video. Mayus pa rin dahil ganoon, naalala ko pa. Na marami ang nagsasabi, sinasabi nila. Silang umintercept noon kaya kasalanan nila, di ba? Ibig sabihin, hindi sa ganung paraan. Una sa lahat, hindi naman pwedeng pumili ang isang tao. Sige, hayaan na lang natin silang dumaan. Hayaan na lang natin ang mga misil na dumaan. Baka sakaling pagkatapos, parang hindi naman sila magdudulot ng mas malaking pinsala. Pagkatapos lang sabihin. Ganun din, syempre, sa Ukraine, mas madalas pa nga. Malinaw na may responsibilidad din sa isang panig na pangunahing. Ibig sabihin, ang umaatake ay alam kung saan dadaan ang mga misil niya, alam niya kung ano ang nasa ibaba at alam niyang siya lang ang may obligasyong subukang pabagsakin ng mga ito. Pero hindi ibig sabihin ng nagtatanggol ay kumbaga autorisadong kumilos ng padalos-dalos, ibig sabihin may obligasyon ng kalaban. Kung maayos ang pagpaplano, sinusubukan nilang iwasang pabagsakin ng mga drone sa tapat ng mga gusaling tirahan. Sa lugar na medyo mas hindi matao sana, kung maaari, kung sakaling walang critical na target na kailangang ipantanggol. Pero hindi nito inaalis ang kasalanan ng kabila sa palagay ko. May nagsasabi rin na yung mga posisyon nila sa paligid ng syudad ay parang gusto rin nila ng ganung bagay. Kasi kung maglalagay sila ng panser sa isang sibilyang gusali, ang mga sibilyan ang pwedeng maging biktima ng pag-atake sa panser na yon. Mula noon, pati na rin. Sabihin na natin tungkol sa legalidad ng digmaan. Malamang oo, pero dapat sabihin na una sa lahat kahit hanggang ngayon. Hindi pa lubos pinapayagan ng Starlink, bahagi pa lang. Halos imposible para sa mga Ukranyano na magsagawa ng mga tumpak na pag-atake, ibig sabihin umatake kung saan dumadaan ng mga drone. Sa ngayon, ayan, maaring subukan nilang tamaan kung talagang nakapirmi ang mga iyon sa pamamagitan ng pagpapakawala ng napakaraming mga misil, pero mahirap para sa mga Ukranyano na magsagawa ng mga tumpak na pag-atake laban sa mga sistemang iyon. Mahirap para sa kanila na subukang tamaan mismo ang mga panzer sa mga gusali, kumbaga hindi tulad ng ginagawa nila sa mga sinakop na teritoryo, madalas nating nakikitang tinatamaan ang mga panzer doon. Oo, pero sa kabilang banda, magiging target militar ito. Maaring bahagi ng gusali, gaya ng bubong, ang kinaroroonan ng panzer.
Ngunit kahit ganito, umiiral pa rin ang prinsipyo ng may bahagi pa ring responsibilidad. Hindi ko alam kung gaano kadali ipagtanggol ang pag-atake sa bubong ng gusali na may panser. Ngunit kahit ganito, umiiral pa rin ang prinsipyo ng proporsyonalidad. Ibig sabihin, di ko alam kung gaano kadaling ipagtanggol ang pag-atake, halimbawa kung may nasa ibaba. Siyempre, mayroong pangunahing responsibilidad. Kapag umatake ka, nandoon yon. At marahil gawin ito gamit ang isang sandata o 3, 4 na ballistic na armas para masiguradong mapipilitan ng kalaban. At babagsak ang kalahati ng gusali, pero baka may isang missile na makalusot. Isa itong laro na madalas nilang ginagawa sa gitnang silangan, hindi ba? Mayroong 5 kilo. At isang AK-47 Sa loob ng ospital, magpapasok tayo ng isang pakulo sa loob ng ospital. Siyempre, umasa akong walang masama kahit madalas ito sa gitnang silangan. Pero lahat ng yan ay kailangang paghandaan agad. Ibig kong sabihin, siyempre, nagsasalita ako. Linawin na natin agad, Eduardo, sabihin na natin ito ng maaga. Kung mangyari ito, pareho ang pamantayan. Amerikano. Sige na. Ako, pero madalas nga akong inaakusahan na baka masyado ko raw silang tinatrato sa parehong pamantayan. Patuloy ko pa rin silang itatrato sa parehong pamantayan. At sinasabi rin natin bukod pa rito tungkol sa ballistic threat, ang huling komento na gusto kong sabihin ay ang pinaka-importanteng pagkakaiba sa tingin ko ay yung nabanggit mo, yung tungkol sa explosive warhead. Ibig sabihin, ang mga drone na yon, kahit dumadaan sila, hindi aksidente na palaging refinery ang target dahil mahirap depensahan ng mga ito at mahirap sirain ang matitibay na estruktura tulad ng konkreto. Malawak ang lugar, madaling masira ang tubo dahil madaling tamaan at gawa sa magkakakabit na bahagi. Sa tingin ko, lahat yon. Kapag may isang bahagi na nagliyab, mabilis nakakalat at madaling targetin. Tama, walang silbi ang lambat. Huwag tayong maglukohan. Paano mo sila tatakpan ng lambat? Sinubukan na nila. Isa pang bagay ang subukang Tamaan ang paligid ng iba't ibang imbakan at iba pa. Hindi yon gumagana. Oo, lantad din ang mga lambat sa mga pag-atake gaya ng sa refinery 2 araw nang nakalipas. Sa isang kaso, sige, wala naman silang masyadong nagawa, may isang pagkakataon lang na makikita ang isang drone, nasa mga source ito, makikita ninyo sa mga video, kumbaga, ng mga pag-atake. May drone na bumangga sa isang LAM at sumabog, pati yung network. Pero pagkatapos, yung nagbabagang piraso ng drone, bumagsak at pinasabog pa rin ang nasa ilalim. Hindi ito malaking tagumpay. Kita ninyo, sumabog ang drone. Yung una, baka hindi pa niya napasabog yon. Yung pangalawa ay sumabog at yung mga piraso na bumagsak ay nagdulot pa rin ng apoy sa ibaba. Kaya hindi ito naging malaking tagumpay. At gayon pa man, at dito ko tatapusin ang paksang ito, itong parehong mga sandata, itong parehong mga drone, bihirang-bihira mo silang makita na matagumpay na umaatake sa mga industriya. Kadalasan, ang mga pasilidad na industrial ay mga gusaling yari sa pinatibay na konkreto. Napakalalawak, mahirap sirain na matindi, mahirap sunugin at mahirap tamaan sa paraang mapapatigil agad ang produksyon sa ilang tama lang ayon. Samantalang kung mga misil o mga sandatang balistiko naman, halimbawa, medyo iba na ang usapan. Ayan, kita mo ng malinaw, bilagaran ko sa 0.25, di ba? Kita mo, di tumama sa estruktura, pero sumabog sa net. Pero kahit nagliliyab ang ibang bahagi, pwede mo rin gamitin ang thermite na nagliliyab din. Pwede ito maging magandang paraan para mapatuloy sa paggawa, sabihin na natin ng lapili at iba pa. Yung natitira lumalawak kaya walang laman ang mga lambat. Isang lambat pa at dapat mo rin tingnan paano ginawa ang drone. May mga gumagana sa impact, may mga may naantalang pangsabog. Kaya kahit bilis at bigat ang drone ay pwedeng makaputol o madala ang lambat bago sumabog. Medyo simpleng paraan ito. Kumbaga, hindi ako aasa sa madaling salita sa ganitong sistema ng depensa. Nakita rin natin ito sa mga logistics tunnel noon pang panahon ng Bakhmut, Avdiv at iba pa. Sa huli, gumawa sila ng mga drone, yung may thermite at iba pa, yung Drakari, parang napalm yun. Kaya literal na nasusunog ang mga lambat. Hindi sila masyadong nagtagumpay. Nagkaroon lang ng maikling panahon na may isa pang huling salik bago matapos ang live. Para sa akin, mahalagang ulitin. Hindi mahirap kopyahin ang teknolohiyang ito. Isang malaking panganib na gusto kong ipunto ay yung ginagawa ng mga Ukranyano sa lohistika ng mga Ruso sa koridor ng Zaporizhia sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, pinakamatagal na. Maaring gayahin ito ng mga Ruso sa kanilang panig.
Ginagawa na rin nila ito sa ilang lugar. Ibig sabihin, inaatake na ang kalsada papuntang Kramat, Russo-Slovakia. Malaki ang kakulangan ng mga Ruso sa malalaking drone, lalo na yung malalaking quadricoter na hindi lang pang-atake kundi nilalagyan din ng receiver para palawakin ang saklaw ng iba pa. Humahabol na sila. Pero sila mismo, hindi ako, sila mismo, yung mga militar at mga vlogger. Pati na rin sa, tingnan nyo lang, napanood ko kayo sa Russian TV, yung iba't ibang komentaryo. Sinasabi ng mga Ruso na sa totoo lang, yung mga Ukranyano sa panahong ito ay nalampasan na tayo pagdating sa dami, lalo na sa harapan, pati na rin. Tinataya mismo ng mga Ruso na mayroong hindi bababa sa 10 hanggang 12 na drone para sa bawat sundalong Ruso na naglalakad na gumagalaw dyan. At doon pa man, lahat ng ito ay madaling magaya. Hindi naman ito isang kamanghamanghang teknolohiya, Ate BP. Kaya iniisip ko kung ano kaya magiging epekto nito. Sa ganitong digmaan, laging may habol ang kalaban. Ikaw naman ay mag-iimbento o gagawa ng bago para magpatuloy. Pero hindi dapat maliitin ang mga bagay tulad ng time frame, kumbaga gaano kalaki ang lamang mo. Kasi para mga produktong gatas yan, may expiration date yung lamang na nagawa mo. Bago ko sagutin ang tanong, napansin ko Mirko na nitong mga araw, sa koridor ng logistics na inaatake ng mga Ukrainian, nagsisimula ng lumitaw ang marami sa mga team. Mga sasakyang parang sa Mad Max, may mga kanyon laban sa eroplano at machine gun na mukhang may nagagawa rin naman. Nabasa ko sa mga Ukrainian channel na mas komplikado na ngayon. May mga convoy na may escort, pati convoy ng gasolina kasama na rin, parang sa Mad Max. Kung iisipin mo, talagang naabot na ng realidad ang katang-isip. Nakita ko yung mga Ukrainian na nagpapalipad ng drone gamit baril at maliit na rampa. Tapos yung drone, hinahabol ang kabilang drone. Sa huli, solusyong isang drone laban sa isang drone ang pinakamaganda. At sabi nga natin kanina, di ba, para lang kumpleto, kasi gusto ko lang sabihin, di ba, ikaw ay nagsisensor ng mga bagay, di ba, mga bagay. Pinag-uusapan natin ang mga posibleng pinsala at epekto na nagawa na ng magkabilang panig, lalo na matapos bumangga ang isang drone sa gusali. Ito ang... Dito isa sa mga kaso, oo. Meron pa. Kung hindi ako nagkakamali, 2 o 3 pa. Pero sa totoo lang, kailangan kong maging tapat. 2 sa mga kasong nakita ko ay mukhang dahil sa isang pagkakamali, makikita nyo na tumama ito sa mataas na bahagi ng gusali. At yung ipinakita natin kanina ay lumilipad ng sobrang baba at dikit sa mga gusali para samantalahin ang silhouette. Kaya dito niya ito tinamaan. Isa pang kaso, tumama sila sa isang crane ng isang construction site. Doon din, pwede nating isipin ang mga construction site na syempre ay nagbabago-bago. Mahirap talaga. Totoong video na yon, nakita ko na. Pero kahit sinasabi na iba na hindi, doon hindi gumagalaw. Nananatiling matatag. Sa totoo, di ko pa naimbestigahan yon. Maraming kumukontra at sinasabing kakaiba dahil may impact pero hindi gumalaw kahit konti. Kaya hindi ko alam kung totoo. Sa madaling sabi, Kava, maaring may saysay din yon. At lahat ng ito, syempre, ang responsibilidad, gaya ng sinabi natin, ay laging nasa naglulunsad ng mga iyon. Pero sa madaling salita, sa ilang pagkakataon, maaring isipin na sinasadya ito sa digmaan. Pero sa pagkakataong ito, masasabi kong hindi ganoon ang kaso. At para sagutin ang tanong, Paano ito ginagawa bago basahin? Dahil may mga nakikinig din sa atin sa podcast lang. paano nalulusutan ang Panzer na anti-missile at anti-drone pero bakit hindi nito nasasalo ang mga iyon? Ubus na ang bala, sobrang target o di mapagkakatiwalaan ang interceptor? Ngayon, masasabi ko na ang pinaka-epektibong paraan para sirain ang mga Panzer ay yung ginagawa ng mga Ukrainian sa koridor para sa Eutimia. Gumamit ng maliliit, madaling imaneobrang drone na minamaneho sa real-time, karaniwang ginagabayan ng Starlink. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga drone na ito ay lumilipad ng mababa at mabagal at kumikilos ng hindi regular sa pananaw ng Panzer. Kaya, kayang pabagsakin ng Panzer ang mga ito. At madalas na niyang pinapabagsak ang mga ito, hindi naman sinasabing hindi niya kayang pabagsakin ang mga ito. Ang problema ay lumilipad sila ng sobrang baba kaya madalas silang nagtatago sa likod ng mga puno, likod ng mga gusali, likod ng mga burol o kahit sa ilalim lang ng abot tanaw. Pagkaraan ng ilang 10 kilometro, ang Panzer ay nakakaproblema sa maling abot tanaw dahil hindi naman ito ganoon kataas, lalo na kung wala sa mga tor. Kaya nakikita niya sila sa huling sandali sa madaling salita. Hindi lang yon, kapag lumalapit sila, ang nakikita ninyo, siya ka nga pala, ang malaking mito na inilagay ko ngayon kasi perpekto ito, mahusay ang pagkakadirek, ang nakikita ninyo ay isang visual na presentasyon ng sona ng paghara ng isang Panzer.
Kinuha ko rin ito mula sa isang Russian na manual at kung hindi ako nagkakamali, ito ay may kinalaman sa pag-export ng armas kaya sa madaling salita, ito ay isang medyo mapagkakatiwala ang source. Noong panahon na yon, gaya ng nakikita ninyo, ang typical na target na sinasaalang-alang nung lumabas ang Panzer ay isang fighter jet, isang F-16, pero ipinapakita na nito sa inyo at babalikan ko ang tanong, pero nakakatulong ito para maintindihan ninyo. Hindi ko alam kung F-16 ba ito o Hornet. Sa tingin ko F-16. Oo, nakasulat naman at nandyan din yung isa pa. Direi che U8 O kung hindi nagkapalit ang nasa taas at baba, hindi ito F-16. eh, Sa kasong ito, isa sa mga pangunahing problema kung bakit madaling masira ang mga Panzer ay ang maikling saklaw nito. Ang Panzer ay isang sistema na may maikling abot, kaya kung sa graph na ito, ang Panzer ay inilagay kung saan ang 0, sa gitna, makikita natin ito mula sa itaas. Sa kasong ito, ang Panzer ay inilagay sa teorya laban sa mga target. Na dumarating mula sa kasong ito mula sa kanan, lumilipad mula kanan papuntang kaliwa sa medyo mabagal na bilis. Kung kukunin ninyo ang luntian, maaari nilang subukang pabagsakin yon sa loob ng abot. Kilometro lang ito, kaya hindi naman kalayuan. 18, 20, 12 kilometro. Problema na ito. Ibig sabihin, konti na lang ang oras ng Panzer para. Kung nasa 20 kilometro siya mula sa linya, ibig sabihin ay nasa abot na siya ng lahat ng drone na umiikot sa impapawid. Bukod pa rito, ang paglapit ng drone, depende sa anggulo, ay nagpapababa ng kakayaan. Oo, ang mga radar ay hindi naman 360 degrees na laging pareho. Depende kasi kung F-16 talaga ang papasok sa konong yon, sa ganong radius, malamang na mananalo ang Panzer. Sige, yan talaga ang trabaho niya. Ang F-16 pagkapasok pa lang, natukoy na agad, bukod pa ron, ng radar ng mas maaga pa, pagkapasok niya sa abot ng distansya, ang missile ng Panzer ay, sabihin na nating, nasa abot na, ilulunsad niya at malaki ang tsansa na mapabagsak ito. Tiyak na may 2 missile pa, maliban kung ang F-16 ay magsimulang umiwas pababa at BP. Balik tayo sa A. Paano natin masisira ang Panzer gamit ang maliit na drone na tayo ang may kontrol? Isang FPV sa madaling salita na may napakahabang abot para sa isang FPV pero isa pa rin itong drone na ginagabayan gamit ang joystick. Lumapit ka sa Panzer habang nagtatago sa likod ng puno. Lumilipad ng mababa at mabagal at hindi diretso papunta sa Panzer. Bakit may epekto ito? Dahil ang mga radar na ginagamit ng Panzer, pati na rin ng maraming ibang sistema laban sa mga RNA maliliit na banta gaya ng mga drone at missile, ang pangunahing paraan nila para mahanap o matukoy ang mga ito ay ang pagkakaiba ng bilis. Ibig sabihin, kung papalapit sila sa iyo sa isang particular na bilis o kung papalayo sila sa iyo sa isang particular na bilis. Bakit? Dahil kung hindi, madali silang mapagkamalan bilang bahagi ng background ng mga puno, mga gusali at iba pa at iba pa at iba pa. Kaya, laban sa mga target na mababa ang lipad, lalo na sa mga drone, mahalaga na ang mga target na ito para madaling makita at matamaan ay papalapit o papalayo sa isang partikular na bilis. Ngayon, ang mga sistemang ito, daya ng sinabi natin, ay ginawa para dito laban sa mga fighter jet kaya napakabilis ng lipad nila, pati na rin ang mga missile na napakabilis din ng lipad. Pero kung drone na lang na umabot ng 100, 120 kada oras at lalo na ang FPV na kayang umabot pa ng 4 na dumadaan sa gitna ng mga puno. zigzag, Tama, madali lang intindihin kasi hindi imposible. Para sa radar operator, hindi naman imposibleng alisin ang speed filter na ito. Pwede naman, pero paano mo malalaman kung nasaan ang drone kumpara sa mga dahon, puno at ibon na dumadaan, pati sa halos hindi gumagalaw sa likod? Pag tinanggal mo ang speed filter, makikita mo lahat sa radar image pero di mo na alam ang eksaktong lokasyon. Sa madaling salita, kung gusto kong ipaliwanag, problema talaga ito. Sa katunayan, madalas, tulad sa Panzer, isa ito sa mga kaso, may mga kamera rin sila at ginagamit nila iyon para subukang labanan ang mga banta na ito. Pero hindi ito ganoon ka-epektibo. Ibig sabihin, mga infrared na kamera. Tama. At iba pa, at iba pa. Diyan ko tinatapos. Isa na namang taon ang tinapos ko para lang sagutin ang tanong. Kaya ang pinakamagandang sistema ngayon ay yon. Kahit dito umaabot sa likod ng mga linya, ang sistema ay masasabi nating pangalawa. Pwede pa rin gamitin ang mga anti-radar na misil na inilulunsad mula eroplano. Malayo ang nararating nila at sila mismo ang gumagabay laban sa depensa. Katulad ng Panzer na may radar, pero mas madali para sa Panzer na pabagsakin ang mga iyon o patayin ang radar at lumipat ng pwesto. Kaya kadalasan napapatay mo lang sila, yun lang. Napag-usapan na ba natin ang sinabi ni Zelensky? Hindi pa, pero tatalakayin natin mamaya. Alam mo ba, nagkomento si Zelensky sa sinabi ni Lukashenko. Ano ginawa niya? Mga 2 araw nang nakalipas, gumawa siya ng video na humihingi ng paumanhin kay Zelensky kung nasaktan niya ito. Parang pahayag lang yon na parang
Sinasabi nilang ayaw nilang makisali sa istoryang ito. Ibig sabihin, kung lumawak ang labanan sa Belarus, hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili nila. Ngayon, kung tama ang alala ko dahil nakita ko ito bago mag-live, mas nakatutok ako sa mga bagay natin. Si Zelensky, sa madaling salita, ay nagsabi na meron sila, bukod pa sa alam na natin na may listahan na sila ng mga target, mas mabuti siguro na alisin nila ang mga nakalagay nila sa hangganan at BP kung ayaw nilang tamaan sila. Kaya si Lukashenko, mas malawak ang usapan dito, sinubukan ni Lukashenko na iwasan na madamay sa digmaan. Dahil sa huli, isa siyang parang Mussolini bilanggo ng SS. Nasa loob na ng bansa niya ang mga Ruso. Kaya kung gagawa siya ng mapanganib na hakbang gaya ng pagkaladkad sa bansa niya sa digmaan, tiyak na magkakarevolusyon. Halos nasa loob na sila ng bahay. Kaya isipin mo kung ano pa ang maaaring mangyari. Hindi siya nasa posisyon para makilahok, pero hindi rin siya nasa posisyon para tumanggi sa mga Ruso. O kaya kukuhanin siya. Ang ilan sa mga nagpoprotekta sa kanya ay mga dating Wagnerite at magiging Russia na ang Belarus. Para sa akin, siya ang may pinakamagandal at makatuwirang estratehiya. Sinisikap niyang pigilan ang revolusyon sa bansa niya. Huwag mahila sa digmaan kasama ang Russia. Huwag galitin ang mga Ukrainian at ang mga Ruso. Gusto niyang mabuhay ng mas matagal kina Zelensky at Putin at kapag natapos ang digmaan, magre-retiro siya na may malaking pera at iiwan ng bansa. Isang bagay na paulit-ulit ang sinabi din niya na gusto niya ng isang transisyon na sabihin na nating mapayapa. Parang kabaliktaran sa ngayon, ang pag-Iran ni Lukashenko ang dahilan kung bakit hindi pa tuluyang naisasanib ang Belarus sa Russia. Kaya ngayon, may silbi pa rin siya. Kung wala siya, agad nila itong isasasanib sa Russia. Kaya, hindi ko alam kung ito bang estratehiya ng ilang isda na nakukunwaring patay sa isang banda. Pero hindi talaga kanais-nais ang sitwasyon ni Lukashenko. At tingin ko, mas tatagal pa ang tusong ito kaysa kina Zelensky at Putin. May pananaw ako tungkol sa mga taong ito ng digmaan, lalo na sa mga ginagawa ni Lukashenko na siguradong nasa isang napakahirap na sitwasyon, pero pati na rin mula sa pananaw ng kanyang bansa at para rin sa mga taong nakatira doon, tiyak. At sa tingin ko, hanggang ngayon ay naging napakagaling niya. Sa ibig sabihin na nagawa niyang makaraos, kahit na wala naman siyang masyadong kalayaan sa pagpapasya si Lukashenko, lalo na sa labas ng kanyang bansa, pero pati na rin sa loob. Pero, kung titingnan natin ang pagkakasangkot ng Belarus sa digmaang ito at lalo na ang pag-usbong ng kanilang pagkakasangkot, sa tingin ko, masasabi ko, kung papayagan ninyo ako sa termino, medyo maganda ang nagawa niya. Ibig kong sabihin, syempre, hindi ako natutuwa na may mga missile na pinapaputok mula sa Belarus at Abonpo. Pero kung titingnan sa pananaw ng pag-iwas sa mas malalang paglala, medyo naging epektibo naman. Tandaan natin na sa simula ng digmaan, isang napakahalagang bahagi ng pagsalakay ng Russia ay nagmula sa Belarus, yung papuntang Kyiv. May tawag si Lukashenko kay Zelensky at sinabi niya, kung gusto niyo atakihin kami, sige, sumagot si Zelensky. Para saan naman yon? Kaya maaga pa lang, nag-iingat na siya. Oo, noon mas takot si Zelensky noon kaysa ngayon sa posibilidad ng tuluyang pagpasok ng Belarus. Pero doon din, may kalamangan si Lukashenko na sabihin, alam mo ba, maaaring nananalo ang mga Ruso ngayon, pero papasok ba talaga tayong lahat kasama nila? Gagamitin ba natin ang ating hukbo? Kahit sa pagkakataong yon, hindi pa rin nagpadala ng mga unit ang Belarus. Matapos mabigo ang opensiba ng Ukraine. Kahit paano, makakalika pa rin sila ng kaunting problema dahil sa posisyon ng Belarus. Kahit konti lang, kung ipagpapatuloy nila ang pagpapahiram ng teritoryo sa mga Ruso tulad nung simula ng digmaan na hindi rin sigurado kung gusto pa ng mga Ruso. Binigyan nila ng mga balat at bilipo, hindi na maraming natira, medyo naubos na sila. Dagdag pa rito, pagkatapos ng simula, mabilis ko lang sasabihin dahil interesante ito. Dati, pinahiram nila ang teritoryo nila para sa pananakop. Pag-atras man, ginamit pa rin ng mga Ruso ang teritoryo at impapawid ng Belarus para maglunsad ng Iskander at magpakawala ng mga misil. Pero pagkatapos ng unang taon, halos hindi na nila ginamit, maliban na lang sa ilang bihirang pagkakataon, ang teritoryo ng Belarus para magpakawala ng mga misil, kundi paminsan-minsan ay dumadaan na lang sila ron. Masasabi nating bumaba na ang tensyon. Ngayon, bihira na lang talagang dumaan ang mga raid ng Russia sa mga rehiyon sa hangganan ng Belarus. Dumadaplis lang sila sa ilang maliliit na bahagi. Sa ngayon, siguro ay nasasaksihan natin ang kumbaga muling pagbabalik ng pagtaas ng tensyon. Parang napipilitan ang mga Belarusian na tumulong, lalo na sa pagpagamit ng kanilang teritoryo para sa ilang raid, at mukhang mas madalas na ito ngayon. Gaya ng sabi ni Zelensky, maaaring tumulong sa paggabay.
Halimbawa, mga repeater para kontrolin ang Russian drone at iba pa sa hangganan. Pero, gayunpaman, hindi ito direktang pakikilahok sa digmaan. Kumbaga, at higit sa lahat, hindi rin ito ayon sa gusto ng ilang mga Ruso. Kumbaga, Sa tingin ko, hindi ko alam ang mangyayari bukas, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ito. Para sa akin, pinakamaganda ang estratehiya ni Lukashenko. Mas patagal bang mabubuhay si Zelensky kaysa kay Putin? para sa akin, hindi tanga si Lukashenko kahit anong isipin ng iba. Isa pa, hindi pa, tingnan mo. Katulad sa ng marami. Totoo. Sa mga araw na ito, sabihin na natin, sa mga araw na ito na napakasama. Alam niya kung paano hawakan ito. Para tapusin, dahil pinag-uusapan natin ang sikat na koridor, ang Mulina ko ay may bagong compilation na pwede niyong panuurin. Wala namang ebidensya ng pinsala. Ito ay 500 na mga nasira. Tuwang nakikita ninyo, ito ay mga tanker truck, pwede niyong ipos at tinan isa-isa, halos lahat. Sa loob ng 48 araw, 500 target sa koridoro. Ayos lang sa akin yan. Hindi ito maliit na bagay. Hindi ito kaunti. Ilalagay ko ang link kung saan pwede ninyong i-stop isa-isa. Gumawa kayo ng topic. Sa isang punto, lilitaw din dito ang mga unang tamang kalsada. Posible ito. Hindi Hindi dito. Hindi mo magagawa dito. Masyado malalaki. At ang mga sasakyan dadaan dito, dahil nung nakikita mo, ay masyado malalaki. Hindi mo magagawa dito. Bukod pa rito, mas pinahahaba pa ito ng kalsada kasi. patuloy silang. Binobomba ang mga tulay dito. Kaya mamaya, gugustuhin ng mga Ruso na dumaan sa mas malayong ruta, kaya mas mahaba pa. Kailangan nilang manatili pa lalo sa kalsada. Hindi ito hiwalay na usapan sa nangyayari sa Moscow. Kung ipagtatanggol ng mga Ruso ang Moscow, hindi nila mapoprotektahan ang koridor na ito. Natatakot ako na gustong gawin ng mga Ukranyano ang isang opensiba sa koridor ng Zaporizhia, Kamyansk, at kung magagawa nilang pahinain ng sapat ang kalagayang logistika ng mga Ruso sa lugar na ito. Natatakot ako sa ganito ambisyon nila. Sa tingin ko, masyado pang maaga dahil hindi sapat ang 48 araw at 500 presali na nawasak. Pero kailangan din tandaan na kahit may kalamangan ka ngayon, hindi ibig sabihin ay sayo pa rin ito pagkalipas ng 6 na buwan. Lubos ako nagpapasalamat kay Eduardo Fontana. Maraming salamat talaga. Salamat sa pagsubaybay sa amin. Makikita ninyo ang mga sanggunian sa deskripsyon. Puntahan ninyo ang substaff ni Eduardo na nasa deskripsyon kung gusto niyo basahin ang buong bahagi tungkol sa Panzi. Naniniwala ako na nailarawan natin ang tapat ang sitwasyon kasama ang mga positibo at negatibong aspeto mula sa magkabilang panig. Personal kong iniisip na magpapatuloy ang paglala ng sitwasyon dahil hindi matatanggap ng mga Ruso na tamaan ng Moscow, sanay na mga Ukranyano na tamaan. Kaya ano na ba ang naghihintay sa inaharap? Wala akong bolang kristal gaya ni Maurizio Mosca. Pwede lang nating subukang tiyakin kung ano ang nangyayari. Gumamit ng kaunting rasyonalidad at kahit irasyonalidad dahil hindi natin dapat ipagpalagay na lahat ng mga kasali ay rasyonal. Salamat sa lahat. Magkita tayo ngayong linggo. Isang pabati sa lahat.